Kamusta, Little Nang Jun? Little Nang Jun. Talagang isang grupo ng mga walang silbi. Hindi man lang makapagbantay sa isang 3 taong gulang na bata. Kung hindi nyo mahanap si Prinsesa Jinyang, huwag kayong umasa na mabubuhay. Huwag silang sisihin, mahal na hari. Sila'y dapat sisihin dahil hindi ko naalagaan ang aking anak. Huwag mag-alala, Reyna. Naniniwala akong hindi basta-basta nawala si Sir. Gagawin ko ang lahat para mahanap si Sir. Bigla na lang siyang nawala. Saan ko siya hahanapin? Baka hindi na siya bumalik. Wow, isang bahay na tinitirhan ng nag-iisa. Bakit biglang may lumitaw na batang nakabihis ng sinaunang damit? Sobrang kakaiba. Baka ito ay multo. Saan naman manggagaling ang multo sa araw? Baka galing lang ako sa pagtulog. Naka-illusion lang ako at nagkamali. Kailangan talagang matulog ng maaga at bumangon ng maaga. Magkaroon ng malusog na gawi sa buhay. Ang pagpupuyat na ito, nakakaapekto na sa isip ko. Ngayon, talagang malinaw ang nakikita ko. Siguradong hindi ito ilusyon. Kamusta, maliit na sanggol? Marunong ka pang makipag-usap. Hindi ko narinig ng maayos ang sinabi ng maliit na bata. Pero okay na ang makipag-ugnayan. Huwag mo akong takutin ha. Hindi ako natatakot sa'yo. Hindi kita tinatakot ah. Maliit na kaibigan. Mainit ang maliit mong ulo. Totoo talagang buhay ka. Bata, saan ka galing? Wala akong pakialam ah. Naglalaro ako sa magandang palasyo ng aking ina. Bigla na lang ako napunta sa kakaibang bahay na ito. Alam mo ba kung nasaan ang bahay mo? Wala kang alam, di ba? Hindi mo alam kahit anong sagutin. Bigla na lang may maliit na bagay na ito sa bahay. Hindi mo rin alam kung saan ito nanggaling. Kung sakaling may makakita nito, baka mapagbintangan na akong human trafficker. Dapat siguro mag-report na lang tayo sa pulis. Sino ang pagtitiwalaan mo? Alam mo ba kung ano ang pangalan ng tatay at nanay mo? O alam mo ba ang kanilang mga numero ng telepono? Ano ang tatay at nanay? Ano ang numero ng telepono? Iba-iba ang tawag sa mga magulang depende sa salinlahi. Ang tawag na tatay at nanay ay naging laganap. Sa makabagong panahon lang ito naging uso. Mukhang talaga namang hindi maintindihan itong maliit na bata. Hehe, medyo naiintriga na akong maging tatay. Alam mo ba kung ano ang pangalan mo? Siyempre, alam ko. Ang pangalan ko ay Yimingda. Tatay, nanay at ate ay tinatawag ako na si Jay. Yimingda. Siguro ay Limingda ang tamang pangalan, di ba? Hindi tama ang bigkas ng mga bata. Ano ba ang bagay na ito? Ano ang pangalan ng iyong lolo at lola? Hindi pwedeng sabihin ang pangalan ng lolo at lola. Bakit hindi pwedeng sabihin ang kanilang pangalan? Ano ang pangalan ng iyong ate? Sige, itaas mo ang daliri mo at magsalita. Sa bilyon-bilyon. Sige na, ang batang maliit pa, masyadong maaga. Hindi pa niya maipaliwanag ng maayos. Wala talaga siyang magawa. Tama, dapat magbago ng tanong. Sinasabi nila sa'yo, Lolo, ano? Huwag mo akong tawaging Hari, Lolo. Hari. Ang iyong lolo ay emperador. Nga. Si Little Nang Jun ay kasama nila. Hihi. Hindi ko siya kilala. Kung ganon, ikaw na ang maliit na prinsesa. Matagal na itong tinatanong. Pero wala pa rin nakuhang kapaki-pakinabang na impormasyon. Ngunit makipag-chat sa batang ito, ay talagang nakakaaliw. Mayroon bang tumawag sa pangalan ng iyong lolo? Si Lolo Wang. Paano ka tinawag ng iyong lolo? Si Min, lumapit ka, gusto kong makipag-usap sa iyo. Si Min ay dapat na si Shaimin. Ang batang ito ay may apelyidong Li. Siguradong ang tatay niya ay apelyido rin Li. Dapat ay Li Shimin ang pangalan. Grabe, Li Shimin. Sinasabi mo bang ang lolo mo ay Li Shimin, tama ba? Nga. Ang batang ito ay biglang lumitaw. Baka galing siya sa ibang panahon. Kung ganon, siya ang anak na babae ni Tang Taizong Li Shimin. Oh, tama nga. Kanina, sinabi mo kung ano ang pangalan mo. Yimingda. Napakaakit ng kanyang pagkatao, mula noon ay hindi na siya nagsalita. Ang kanyang mga kamag-anak ay labis na nagdusa, o siya ay naging hari hanggang sa umakyat sa trono. Mga pagsusuri sa karakter, Lumang Aklat ng Tang, Prinsipe ng Jin at Prinsesa ng Yinyang, Batang Tang, Aklat ng Tang, Prinsesa ng Yinyang, Batang Tang, Lumang Aklat ng Tang, Prinsipe ng Jin at Prinsesa ng Yinyang, Batang siya ay ipinanganak. Madalas na dinala ang prinsipe sa palasyo. Buhay, Prinsesa ng Yinyang, pangalan ay Mingda, palayaw ay Pianzi, anak na babae siya ni Tang Zongzong at Wende, labis na minamahal ng kanyang ama. Ikaw ang Prinsesa ng Jinyang. May dumating na maliit na prinsesa sa aming tahanan. Minda, paano ka nakarating dito sa akin? Hindi ko rin alam kung paano. Kung hindi siya makakabalik. Si Li Shimin at Empress Zhangsun. Bata, ikaw ba ay isang Diyos-Diyosan? Anong tawag mo sa akin? Bata, tawag mo sa akin ay Xiao ng Jun. Ano ang Xiao ng Jun? Ikaw ay si Little ng John Duck. Mula ngayon, maaari mo akong tawaging kuya. O Kuya Jiangnan, ayos lang ba? Kuya. Kuya, ikaw ba ay isang Diyos? Bakit naman akala ni Mingda na ako ay Diyos? Dahil iba ka sa mga nakilala kong Diyos dati.
At ang bahay na ito ay mukhang tinitirhan ng mga Diyos. Ang bahay na ito ay malamig. Hindi naman. O, mainit ba ngayon sa datang? Nga. Minsan, gutom ka ba, Mingda? Kapatid Jayangnan. Medyo gutom na ako. Ako rin, medyo gutom na ako. Kain tayo muna ng instant noodles ng simple. Sige ba? Anong klase ng instant noodles? Nalilito na ako. Galing siya sa Tang Dynasty. Mamaya matitikman ni Mingda at malalaman niya, okay. Sige po. Manok na noodles. Hindi pwedeng kumain ng maanghang ang mga bata. Dapat ay kaya nitong lasa. Sopas na may kamatis at itlog. Itlog na may kamatis. Anong ginagawa ng kuya? Nagawa na ang shinramyon, Minda. Pwede nang kumain. Pwede nang kumain, shinramyon, ramyon. Shinramyon, shinramyon. Nongshan. Dati, ganito ang itsura ng bahay. Gusto ni Mingda na umupo kung paano siya komportable. Ang bango. Sige, Mingda, pwede ka nang kumain. Mingda, kuya, kumusta ka? Pwede ba akong magpadala ng ilang bagay? Ang maliit na sinang ay sobrang ganda. Mag-ingat, mainit. Kung gusto mong kumain, kumain ka ng marami. Kuya Jayangnan, ikaw din. Nyunyu at Mian-Mian, ayos lang. Nyunyu at Mian-Mian, kakain din ako. Kuya Jayangnan, hindi ka dapat magmadali sa pagkain. Hindi maganda pakinggan. Hihi! Tama si Mingda. Sabi ng nanay, hindi pwedeng maingay ang pitong pagkain. Tingnan mo kung paano ako kumakain. Kapatid Jayangnan, mayroon din akong tunog. Ha. Kuya Jayangnan, ang sarap ng lasa nito. Uminom ka ng tubig. Salamat, kuya. Ay naku, bawat kagat tawag niya sa kuya. Para kang matutunaw sa tamis. Kahit na gustong-gusto ko siya. Pero sigurado siyang babalik din. Minda, nung pumunta ka dito sa kuya mo. May nakita ka bang isang puting liwanag? O nakakita ka ba ng madilim na paligid? Wala, kuya. Naaalala mo pa ba bago ka pumunta dito sa kuya mo? Anong ginagawa mo? Nandito ako, kuya. Saan tayo maglalaro? Sa Lizeng Dian. Ano ang Lizeng Dian? Diyan nakatira ang nanay at tatay. O, saan naman nakatira si Mingda? Nakatira kami ng mga kapatid ko sa Fengyangji. Fengyangji, malaki ba ang palasyo ni Mingda? Ang maliit na prinsesa ay dumaan mula sa Lizeng Hall. Hindi ba ang bahay na ito ay may koneksyon sa Lizeng Hall ng Dinastyang Tang? Matagal na akong lumipat dito. Kung may mangyayari, matagal na itong nangyari. Ang pangunahing dahilan ay dapat nasa maliit na prinsesa. Maaari bang maisip ni Mingda, bago ka dumating dito sa kuya, nais mo bang isipin kung saan ka gustong pumunta? Wala. Kapatid sa Jayangnan, hindi ba ako pwede? Pwede. Hindi ba masaya na sumama sa kapatid? Pero gusto ko na ang nanay. Huwag kang mag-alala. Gagawa ng paraan si kuya. Para makabalik ka at makita ang iyong ina. Nga. Kung talagang aalis ka na, hindi ko talaga kayang magpaalam. Mingda, kung babalik ka na. Baka namimiss mo si Kuya Jayangnan. Nga. Si Kuya Jayangnan ay mabuti. Parang Diyos pa nga. At may mabait pang iba. Akala ko ay itinuturing pa rin niya akong Diyos. Marahil sa kanyang pananaw. Dito lang niya maipapaliwanag kung ituturing itong mundo bilang kaharian ng mga Diyos. Magpatuloy na lang tayo sa pag-iisip ng mga paraan. Sabi ng maliit na prinsesa, hindi niya naisip kung saan siya pupunta bago maglakbay. Mukhang hindi ito yung uri ng paglalakbay na basta na lang pupunta kung saan. Kaya siguro ito ay tungkol sa mga bagay. May nilalaro ba si Mingda bago siya dumating dito? Meron, pato. Ito ay isang jade pendant. Mayroon din akong isa. Naiintindihan ko na. Siguradong may kaugnayan ang paglalakbay ng prinsesa sa pirasong ito ng jade. Mayroong koneksyon sa pagitan ng dalawang pirasong jade na ito. Hindi ko alam kung ang hawak kong ito ay may kakayahang maglakbay. Sa ngayon, hindi ko kayang subukan. Baka bigla na lang akong mapunta sa palasyo ng Tang. Baka mapatay ako ni Lier. Kapatid, mayroon ka bang? Kagaya ng sa akin. Mukhang nakahanap na si kuya ng paraan para makabalik si Mingda. Anong paraan? Mingda, ulitin mo nga. Pagbalik mo, may isip mo ba si Kuya Jayangnan? May isip ko. Babalik pa ako. Dahil may kakayahan ang Jade na makapaglakbay sa panahon. Sinasabi ni Mingda na seryoso siya. Pagkatapos, balak mong bumalik para makipaglaro sa kuya. Gagawa siya ng masarap para sa'yo, okay. Maghulaan tayo ng kamay. Nalaman din ng mga bata sa Tang na may hulaan ng kamay. Mukhang ang hulaan ng kamay ay isang mas lumang espiritu ng kasunduan. Mingda, subukan mong hawakan ang jade pendant gamit ang kamay. At isipin mong babalik ka sa Lizeng Hall. At kailangan mong tandaan, Mingda. Pagbalik mo, huwag mong sasabihin sa iba ang tungkol sa jade pendant, okay? Bakit naman? Dahil sa iyong mga magulang. Kung ayaw nilang makapunta ka rito kay kuya, babalikin nila ang jade pendant. At hindi ka na makakapunta kay Kuya Jayangnan. Nawala na siya.
Sino ba ang anak kong si Si? Guro ni Avalokiteshvara, huwag mag-alala. Inutusan ko na ang mga tao na hanapin sa palasyo. Siguradong mahahanap natin. Inay, nandito na ako. Sisi talaga ang anak kong si Si. Saan ka napunta? Pumunta ako sa lugar kung saan nakatira ang mga engkanto. May isang engkanto na kuya roon. Totoo ngang nakita ng anak ko ang engkanto. Binigyan pa niya ako ng maraming pagkain. Mga masasarap na pagkain. Di ko alam kung ano yun pero ang sarap. Kaya pa rin itong kainin ng masarap. Paano ka nakarating sa lugar ng mga engkanto? Hindi ko alam. Zhang Iman. Narito po ang inyong lingkod. Patawag mo si Taishi Chen Li Chanfeng. San din po? Nakatagpo po ng inyong kaharian. Hindi makatarungan ang Taishi, masyadong magalang. Tumingin ang Taishi. Mayroon bang mga demonyo o masasamang espiritu na nagsusugal? Ang palasyo ay isang lugar na pinaninirahan ng mga tigre at dragon. Sino ang magtatangkang pumasok at maghasik ng gulo? Huwag kang mag-alala, iyong huling hari. Ngunit ang nangyari kay Zizi ay talagang nakalilito. Ang mabubuting tao ay may kapalaran na nakalaan sa kanila. Sa gitna ng dilim, may nakatakdang kapalaran. Hindi na kailangang mag-alala tungkol kay Prinsesa Jingyang. Sige, salamat kay Ginoong Li. Itay, inay, dahil okay na si Sir. Iwanan niyo na sa akin. Magpahinga na rin kayo. Kailangan ko pang makipaglaro kay Kuya Jayangnan. Sir, talagang nakita mo ang Diyos. Tama, maganda. Nga, nagluto pa siya para sa akin, napakasarap. Tama, napakasarap. Nagluluto. Nagluluto rin ba ang mga Diyos? Sobrang masarap ang nilutong pagkain ng Diyos na kuya. Diyos na kuya. Ibig mong sabihin, ang Diyos ay isang binatang prinsipe. Alaynan, sinabi niya na tawagin ko siyang kuya, I follow mo. Ang anghel na ito ay napaka-friendly. Sige, sabihin mo kay ate kung anong itsura ng anghel, okay lang. Matangkad. Maikli ang buhok. Maganda. Paano alam ni Erzi na siya ay isang anghel? Dahil ang mga Diyos ay may ibang suot kaysa sa atin. Iba rin ang kinakain nila. Iba rin ang tirahan nila. At malamig pa. Malamig. Dapat ang lugar ng mga Diyos ay mainit sa taglamig at malamig sa tag-init. Talagang makatwiran ito. Kahit na simple ang paglalarawan ni Zizi. Pero hindi naman siya mukhang nagsisinungaling sa kanyang ekspresyon. Kaya naging curious din ako. Gusto ko ring makita kung ano ang itsura ng mga Diyos. Pagkatapos umalis ng prinsesa, pakiramdam ko walang kwenta ang lahat ng ginagawa ko. Hindi ko alam kung makakabalik ba talaga ang prinsesa sa palasyo ng Tang. Huwag naman sana lumihis. Sana inisip ko na lang na ibinalik ko siya agad. Hindi ko rin alam kung ang jade pendant ko ay makakadaan sa panahon ng Tang Dynasty. Dapat ko bang subukan? Sabi nga, ang palasyo ay isang mahigpit na lugar. Kung bigla akong lumitaw, siguradong magdududa sila. Hindi ko rin alam kung maintindihan nila ang paliwanag ko. Mas mabuti nang huwag mag-isip ng kung ano-ano. Parang mas mainam na gumawa ng tama. Matagal na akong nagtrabaho pero parang wala akong naiisip. Anong kabuluhan nito? Hindi naman ako kumikita ng marami. Ngayon, puro prinsesa na lang ang nasa isip ko. Kapag naaalala ko ang cute at masiglang hitsura ng prinsesa, napapangiti ako. Sayang, hindi ko alam kung makikita ko pa siya muli. Minsan, hindi ko alam kung totoo bang dumaan ang prinsesa. O isa lang itong panaginip na ginawa ko. Talaga namang naguguluhan ako. Bakit hindi ko man lang nakuha ng litrato ang maliit na prinsesa? Isang pagkakamali, talagang pagkakamali lang. Kung sakaling hindi na bumalik ang maliit na prinsesa, wala na akong kahit anong alaala. Nang makita kong namatay ang prinsesang Jingyang sa edad na 12 dahil sa sakit. Ano? Talagang hindi ko matanggap na ang napaka-cute na prinsesa ay nabuhay lamang ng 12 taon. Marahil ito ay tungkol kay Empress Changsun, na mayroong isang uri ng sakit na namamana na tinatawag na sakit ng hangin. Kaya't ang ilang mga anak ni Empress Changsun ay mayroon ding ganitong sakit. Kabilang na ang maliit na prinsesa na si Limingda, basta't makakabalik ang maliit na prinsesa. Tiyak na dadalhin siya para magpa-check up, at maagang magamot. Hindi dapat hayaan na ang napaka-cute na batang ito ay maagang pumanaw. Sa mga sumunod na panahon, patuloy akong nanonood ng mga webpage at video na may kinalaman sa Dinastyang Tang. Gusto kong malaman kung anong klaseng kapaligiran ang ginagalawan ng batang prinsesa. Nang malaman kong ang pagkain sa dakilang Tang ay medyo kakaunti kumpara sa moderno. Naisip ko na ang batang prinsesa ay bihirang makapunta sa modernong panahon. Nakaubos lang ako ng isang mangkok ng instant noodles. Ano bang kinakain ng mga tao ngayon? Nakaubos lang ako ng isang mangkok ng instant noodles. Naisip ko, kung sakaling bumalik ang maliit na prinsesa isang araw, dapat sana ay may maihanda akong masarap para sa kanya. Ngayon, wala na akong kahit ano sa bahay. Dapat bang maghanda na ako? Maaaring hindi dumating ang maliit na prinsesa. Ngunit hindi ako dapat mawala ng paghahanda. Bilang isang taong mahilig magstay sa bahay mag-isa. Maliban na lang kapag minsan ay pumunta sa gate ng village para kunin ang isang padala. Halos hindi na ako lumalabas. Pero para sa maliit na prinsesa, kailangan ko ring magpunta sa supermarket. Bumili ng mga gulay. Nang makita ko ang napakaraming merienda, naging medyo nag-aalangan ako. Ang pagkain ng merienda ay walang benepisyo sa katawan. Pero gusto ko pa rin siyang tikman. Danus, mas mabuting bumili na lang ng candy muna. Siyempre, mahilig ang mga bata sa matatamis.
Bibili rin tayo ng prutas. Magugustuhan kaya niya. Niel, oras na para magising. Niel, kumain na siya. Mahal na prinsipe, ingat ka, mainit. Pareho pa rin ang lasa. Pero kung ikukumpara sa pagkain sa bahay ng kuya sa Jayangnan, napakalayo ng lasa. Busog na ako. Mahal na prinsipe, ang bilis mo namang mabusog. Hindi ka nakakain ng kaunti pa. Ayoko na. At you. Kukuha ako ng 2. Ang natitira sa'yo 7. Bakit kailangan mong kumuha ng 2? Hindi ba mas mabuti kung ilalagay sa plato at kakainin? Gusto ko lang kumuha ng 2 pato. Sige, mabait na prinsipe. Ihahatid ng alipin ang natitirang kanin. Dumarating na ang pagkakataon. Sige na, ang magluto mag-isa ay nakakainis. Kapatid na Jayangnan. Mingmingda. Mingmingda. Totoo bang nakabalik ka na, Mingda? Totoo bang nakabalik ka na, Mingda? Nag-angkla na tayo. Tama si Mingda, nagtitiwala siya. Bumalik si Mingda kahapon. May sinabi ba ang iyong mga magulang? Meron. Tinanong ng mga magulang ko kung saan ako pumunta. Ano ang sinabi mo? Sinabi ko na pumunta ako dito kay Ginoong Diyosa. At saka, ang saya-saya na. Naniniwala ba sila? Mingda. Ano to? Ito ay kesong puti na biskwit. Masarap ito. Ito ang dinala ko para sa kuya. Goma cake. Sadyang dinala niya ito para sa akin. Minsan ba ay masarap ito para kay Mingda? Kaya dinala niya ito para sa kuya. Hahaha. Mingda, kumain ka na ba? Nakatapos na pero hindi pa tapos. Kapatid, gagawan kita ng pagkain, okay ba? Okay. Bubuksan ko muna ang telebisyon para sa iyo. Mingda, manood ka ng telebisyon habang naghahanda si kuya, okay ba? Ano ang kuryente ng mga bagay? Malalaman ni Mingda kapag tumingin siya. Mingda, ano sa tingin mo dito? Kuya, ito ba si Yang Yang? Sinasabi pa niya. Ito nga si Yang Yang. Maganda ba? Alaynan. Kuya, gutom na ako. Sige, kuya, magluluto na ako. Mingda, kumain ka muna ng candy. Tuan Goteng, ano ito? Ito ay asukal. Sobrang tamis, sobrang tamis. Tirshay mo, imanthi. Ang tamis. Mas matamis pa ito kaysa sa asukal sa palasyo. Talagang ang batang ito ay ang aking maliit na anghel. Kuya sa Jayangnan, ito ba ay asukal? Bakit ganito ang itsura niya? Ito ay tinatawag na lollipop. Subukan mo nga, Mingda. Ang bango. Masarap ba? Masarap. Kuya rin, masarap din. Tatay ay naging matanda na. Ayaw kumain ni tatay. Buti na lang may paghahanda tayo. Kung hindi, muling kakain ang prinsesa ng instant noodles kasama ko. Masyadong malamig kung kakainin ngayon. Hintayin na lang matapos kumain. Ginisang itlog na may kamatis tapos na. Asok ang sili verde. Bawasan ang anghang. Kaya ni Mingda yan. Ang bango. Ang bango at ang ganda. Mingda, maghugas ka ng kamay bago kumain. Ituturo sa'yo ni Kuya Mingda. Buksan mo ito at may tubig. Nakita mo ba?
Hahaha. Mingda, sandali lang. Kailangan pang kuskusin ang sabon. Ganyan lang ang gawin ni Mingda. Wow, ang bango. May bula pa. Hihi. Ayos na, Mingda. Bilisan mo na, malapit nang lumamig ang pagkain. Malamig na ang pagkain. Kumain si Mingda gamit ang kutsara. Salamat, Kuya Jayangnan. Walang anuman, Kuya. Subukan mong tikman kung masarap. Masarap din ito. Matamis. May kaunting asim din. Kapatid, tikman mo rin ito. CJ. Mingda, subukan mo ulit ito. Nga. Kapatid Jayangnan. Masarap din ito. Sobrang tamis, slightly maasim, at oily. Basta gusto ni Mingda, ayos lang. Kung masarap, kumain ka ng marami. Itong bigas ay pareho sa kay Lazy Sheep. Malambot, sobrang mabango. Kuya, busog na ako. Si Mingda, gusto pa bang kumain ng kaunti? Ayoko na. Mingda, uminom ka ng tubig. Salamat, Kuya Jayangnan. Kung busog ka na, manood na tayo ng telebisyon. Kuya, ayusin mo na. Tutulungan kita, Kuya. Ang galing ni Mingda. Kaya ko nang tapusin ang natitira, Kuya. Sige, manood ka na ng kartoon. Bakit hindi mo natapos ang lollipop, Mingda? Hindi ba masarap? Hindi naman. Masarap siya. Bakit hindi mo na kinakain? Gusto kong dalhin ito pa uwi para matikman ni inay. Pati si At si Second Eight. Basta kumain ka lang ng walang pag-aalala, Mingda. Maraming binili si Kuya. Pwede mong dalhin lahat pa uwi. Totoo ba? Siyempre totoo. Talagang para sa'yo ang mga ito. Hindi ka lolokohin ng kuya mo. Salamat, Kuya Jayangnan. Dito si Kuya Mingda. Alam ba ng mga lolo at lola mo? Hindi nila alam. Nang bumalik si Mingda noong nakaraan, tinanong ba nila kung saan ka pumunta? Tinanong nila. Sabi ko pupunta ako kay Kuya Xianshan. Ang dahilan na ito ay talagang napaka-absurd sa modernong panahon. Sige na, magtiis na lang muna bilang isang Diyos. Si Mingda ay kumukuha gamit ang kutsara. Kuya Jayangnan, ano ito? Ang tamis, ang sarap. Ito ay tinatawag na pakwan. Kung masarap, kumain ka ng marami. Kumakain ng pakwan si Kuya. Ayos. Hihi. Masarap ba? Masarap. Mas masarap ang pinakain ni Mingda. Sawa na ako. Matagal na ang oras. Dapat na tayong umuwi. Baka mag-alala ang tita at nanay mo. CJ, sige, aalis na ako. Basta kapag gusto niyong pumunta, pumunta lang kayo. Nandito lang ang kuya sa bahay. Ayos at listen. Dalhin mo ang mga candy na ito pa uwi para kumain. Kuya Jayangnan, sapat na sa akin ang mga ito. Bakit kakunti lang ang kinuha? Kailangan kong dalhin ang isa para kay Inang. At isa para kay ate. At saka si ikalawang ate. Ikaw na lang ang bahala sa iyo. Sige, sapat na ang 7. Sige na, kaya dalhin na lang ito. Subukan ni Mingda kung kaya niyang buhatin. Kapatid, ang bigat nito. Wag na lang buhatin. Hawakan mo lang ang bag. Tingnan kung maaari itong dalhin pabalik. Mingda, sandali lang. Kung tanungin ka ng lolo at lola mo, saan galing ang pakwan at candy? Ano ang sasabihin mo? Siyempre, sinabi ng kapatid na Diyos ang ibigay sa akin. Lahat ng problema ay naayos ng Diyos. Ayos lang, bata pa siya. Bumalik ka na. CJ, paano nga ba nawala si Prinsesa Yuzu? Ikwento mo ng mabuti. Sa harap ng kanyang kamahalan. Kanina umaga, nag-alaga ako sa kanyang kamahalan habang kumakain. Kumain siya ng ilang subo, pero ayaw na niyang kumain. Kukunin ko na lang ang natirang kanin at dadalhin ko sa labas na silid. Pagbalik mo, wala na si Little Lord. Hindi rin masisi si JPL sa bagay na ito. Katulad ng dati, biglang nawala si Zier. Ay, sana makabalik si Zier na ligtas tulad ng dati. Lolo at Lola, nagtanong ako kay Zier noong nakaraan. Sabi niya, pumunta siya sa lugar ng mga Diyos. Mukhang totoo ang sinasabi niya. Baka nga. Talagang nakakuha si Zier ng pabor mula sa isang Diyos. Baka nagstay siya sa mga Diyos ng ilang araw. Talagang nakita ni Zier ang Diyos.
Nga. Inay, ikaw na naman. Mingda, ano ito? Ito ay lollipop, napakatamis. Inay, tikman mo. Ang lollipop ba ay candy na pwedeng kainin? Tama. Mingda, natikman mo na ba ang candy na ito? Masarap ito. Ate, ito sayo. Mingda, paano ito kainin? Basta buksan mo lang ito. Pwede na bang kainin ito? Sobrang tamis talaga. Tama, sobrang tamis. Talagang asukal. Sobrang tamis at masarap. Litsa, meron din ako dito. Wala na bang lollipop si Zizi? Meron pa. Ito ay para kay Ate Er. Mahal na Ginoo ang candy na ito. Saan nyo, tamis, lasa at kahit ang wrapper. Talagang hindi mukhang mula sa tang. May pakwan pa si Inay. Pero medyo pilit naman na ito ay regalo mula sa mga Diyos. Inay, itay. Ang bag na ito ang nipis. At transparent pa. Pero matibay. Itong si Zizi, tawag mo ba dito ay pakwan? Nga. Pero bakit parang kalahati lang ito? Nga. Nasa kay Kuya Diyos lang ako nagbahagi. Nakain na ni Zizi. Nga. Ang tamis. Masarap. Paano ba ito kakainin? Iba-iba ang paraan ng pagkain ng mga prutas. May ilan na kinakain na may noodles. May ilan na pwedeng kainin ng diretsyo. May ilan na kailangan lutuin bago kainin. Pwede bang kainin ng diretsyo? Pwede. Punta ka, Dongmi, kumuha ka ng kutsilyo para hiwain ito. Sige, gagawin ko. Hindi ko natikman ang lollipop kanina. Kailangan ko munang kumilos para sa pakwan. Wow! Oh ha! Talagang matamis. Talagang masarap. Natutunaw sa bibig. Sobrang tamis. Mayroon ding isang malamig at refreshing na pakiramdam. Sa ganitong panahon talagang nakaka-relax kumain. Yung pakwan at yung lollipop na iyon. Lahat ay hindi pangkaraniwan. Mukhang si Zizi ay totoong nakatagpo ng isang Diyos-Diyosan. Zizi, sabihin mo kay Lolo. Totoo bang nakatagpo ka ng Diyos-Diyosan? Nga. Saan mo nakita iyon? Sa isang maliit na dilaw na lugar. Paano pumunta si Zizi para makipagkita sa diwata? Hindi ko rin alam eh. Ano ang ginawa mo sa diwata? Nagluto siya para sa akin. At ipinakita pa sa akin ang mga kumikislap na laruan. Diwata. Kahit ang mga Diyos, kailangang magluto pa rin sila. Sandali, ano ba yung electric system? Hindi yan electric system. System electric yun. CJ. Malalaman ni Lola, ano ang meron sa electric system? Sa electric system may kambing na marunong magsalita. May nagsasalitang kambing. Nga, at si maliit na Gray ay nakakapagsalita rin. Si Gray ay isang lobo. Totoo na siya ay isang Diyos, walang duda. Sa mundo, may nagsasalitang lobo at kambing ba? Mukhang ang pagkawala ni Zizi ay isang swerte mula sa langit. Walang panganib sa ngayon. Ngunit ano ba talaga ang layunin ng Diyos na ito sa paglapit kay Er? Ako ay pupunta sa TE din upang asikasuhin ang mga usaping pampamahalaan. Ako rin ay babalik sa Presidents din. Lizay, dalhin mo si Er sa mga susunod na araw. Sabihin mo agad sa ina kung may problema. Opo, ina, mag-alala kayo. Kuya, pupunta ako sa pagbibigay ng lollipop kay Erjay. Kaninang, bakit hindi pinapayagan ang batang Yunoch na magdala ng pakwan? Gusto kong magpadala ng ilang para kay ikalawang ate. Sige, sama-sama tayong pumunta. Bakit kayo nandito? Ikalawang ate, nagdala ako ng masarap na pagkain para sa'yo. Alam ko na. Kakatapos ko lang kumain ng pakwan. Hindi nakatali ang pakwan. Nakatali ang lollipop. Halika, ate, buksan ko ito para sa iyo. Salamat, ate. Wow, ang tamis. Hehe, hindi ba't napakasarap? Ang sarap. Anak, saan galing ito? Ibinigay ito ng kuya ng Diyos. Wow, nakakita ka na ng Diyos.
Sa kuya ng Diyos, may mga tupa na nagsasalita. Nagsasalita ang mga tupa. At si Little Gray ay nagsasalita rin. Sino si Little Gray? Si Little Gray ay isang maliit na lobo. Masama, palagi itong gustong kumain ng tupa. Sisi, wag na nating guluhin si ate habang nag-aaral. Uwi na tayo, okay ba? Ate, aalis na ako. Kapag hindi ka na nag-aaral, hanapin mo ako para maglaro. Sisi, dapat makinig ka. Kapag may oras ako, pupunta ako sa'yo para maglaro. Gusto ko rin makita ang kambing na nakakapagsalita. Sabihin ko kay Kuya Diyos-Diyosan. Para mapanood din ni ate. CJ, ate, gusto ko ng pera. Bakit kailangan ni Jezzy ng pera? Kuya Diyos-Diyosan, bigyan mo ako ng masarap. Gusto kong ibigay ang pera sa kanya, hindi pwedeng basta-basta lang. Ang bunso mong lalaki, ang galing-galing niya. Tama ang sinasabi ng bunso mong lalaki. Hindi pwedeng kunin ng walang pahintulot ang sa iba. Pero naisip mo na ba, bunso mong lalaki? Baka hindi kailangan ng mga Diyos ang pera. Kaya ano ang ibibigay ko sa mga Diyos na kuya? Sa iyong Diyos na kuya, nabigyan ka ba niya ng pinakamagandang bagay? Ang Diyos na kapatid ay ibinigay ang kanyang pinakamagandang bagay sa anak. At ang anak ay maaari ring ibigay ang kanyang pinakamagandang bagay. Sa iyong Diyos na kapatid. Naiintindihan ko na. Tiyakin mong bantayan ang anak. Kung may kakaibang nangyayari, agad mo akong ipaalam. Sundin ang utos, mahal na Ginoo. May kailangan pang asikasuhin si Ate Zizi. Makinig ka kay Ate Yuzuha. Si Ehyung Zier, nandito na para makita ka. Magandang araw, Ehyung. Bakit ka nandito ngayon, Ehyung, ang tagal na nating hindi nagkita. Matagal na rin akong hindi nakakita kay Zier. Pumunta ako dito para makita ka. Kamakailan ba sumunod si Zizi? Sobrang bait ko po. Ang galing ni Zizi. Dinala ni Kuya ang paborito mong kakanin. Subukan mo na agad. Salamat, Kuya. Anak na babae. Ngayon, naihatid ni Zizi ang pakwan, gusto mo bang tikman din? Natulog na si Ate Yuzu. Gabi na ngayon. Hindi ko alam kung si Kuya Jayangnan ay natutulog sa bahay o wala. Tama, sinabi ni Kuya Jayangnan. Iyaong guhuhyaho uwawa na baliw na ang subtitle, tulong. Naghihintay siya sa akin. At Yuzu, pupunta ako kay Kuya Jayangnan para maglaro. Ay, hindi na pwedeng ipagpaliban pa. Magbubuhat na tayo. Kailangan pang kumain. Magluto ng instant noodles para makasurvive. Nakakatuwang isipin. Kanina habang nanonood ng video, parang nagugutom ako. Tuwing magsisimula na akong magsulat, uhaw at gutom na naman. Hay, itong nakasisilaw na katamaran. Kapatid Jayangnan. Yung boses na yan. Si Mingda. Mingda. Amoy gatas. Tutu. Hindi ito panaginip. Kapatid Jayangnan. Hindi ka pa natutulog. Haha, si Mingda ba ay hindi natutulog din? Nabasag na nga. Sobrang init nga. Nagising na ako. Sobrang mainit sa silid ng tang. Ang liit pa ng batang ito. Hindi makatulog ng maayos dahil sa init. Mas malamig na ba ngayon, Mingda? Malamig. Kapag may pawis, madaling magkasakit sa hangin. Isuot mo ito. Kung hindi, magkasasakit ka. CJ, bakit ganito naka-late, Mingda? Bakit bigla kang naisipang dumaan para makipaglaro kay Judge Jayangnan? Nandito ako para dalhan si Judge Jayangnan ang bagay na ito. Ito ay tambol na may panggulong. Ito ay tambol na may panggulong. Bakit nagbigay si Mingda ng tambol na may panggulong kay Kuya? Kasi gusto ko ito eh. Bakit gusto ni Mingda ito pero ibinibigay pa kay Kuya? Kasi nagbigay si Kuya ng magagandang bagay sa akin. Magbibigay din ako kay Kuya ng magagandang bagay. Si Mingda ay nagbibigay ng paborito niyang bagay. Para kay Kuya Jayangnan, tama ba? Kuya Jayangnan, ayaw mo ba nito? Gusto. Sobrang gusto. Mas gusto ko pa yung ibinigay ni Mingda. Hihi. May nakakaalam na darating si Mingda. Mayroong pato. Natutulog na si Ate Yuzu. Sino si Ate Yuzu? Si Ate Yuzu nga. Natutulog ka na ba, Mingda? Sige, kung hindi ka pa natutulog, manood tayo ng Xiangyang. Nga. Marami nang palabas ang Xiangyang. Pumili ka na lang ng isa, kahit na na-check na niya lahat. Parang may ganitong pakiramdam na parang nag-aalaga bilang tatay. Mingda nanonood ng DC. Hindi pa kumakain si Kuya. Magpapakulo lang ako ng instant noodles. CJ. Uy, hindi ko inaasahang maganda pala itong kartoon. Hihi. Maanghang na ba ka? Mingda, kumain ka na ba? Maanghang na ba ka? Kumain na ako. Kung kumain ka na, manood na tayo ng tupa. Kapatid, kumain ka muna bago tayo maglaro, ha? Lumiko ka na. Minsan, gutom ka ba, Mingda? Kung gutom ka, gagawa ako ng pagkain para sa'yo. Hindi ako gutom. Kung hindi ka gutom, manood ka na lang ng Z. Huwag mo na akong tingnan.
Kuya Jiangnan, gusto ko rin kumain. Talaga bang hindi gutom si Mingda? Kung gutom ka, gagawa ako ng masarap na pagkain para sa'yo, ayos ba? Hindi ako nagugutom. Anong prinsipyo? Anong hangganan? Lahat ng ito ay mas importante kaysa sa kasiyahan ng maliit na prinsesa. Magtikim ka ng kaunti, okay? Kaunti lang. Sige na. Sige, konti lang ha. Kakainin lang ito, ayos ba? Hindi na pwedeng kumain pa. Sat. Sige, kakain pa ng konti. Hindi na pwedeng mas marami. Sat, Lanat. Minda, ang rami mo namang nainis. Gusto mo ba akong magluto para sa'yo, kuya? Hindi ako gutom. Hindi talaga ako gutom, kuya. Gusto mo pa bang kumain ulit? Inom ka ng tubig, Minda. Sobrang alat ng instant noodles. Kumain ka na ba? Kumain na. Kung tapos ka na kumain, tara na at tingnan ang mga tupa. Kuya, ayusin mo na. CJ. Kung ikukumpara sa maraming kabataan ngayon na, matapos kumain ay basta na lang umaalis. Talagang napakamaasikaso ng prinsesita. Siksi Yang at Sinuan Yang. Kapatid na Jiangnan, bakit may dumi sa ulo ni Xiao Yang? Tanong na ito, anong suot sa ulo ni Kuya Xiao Yang? Naku, paano ko ito ipapaliwanag? Ako ay isang halimaw na parang Diyos. Iwan na lang ang ganitong mahirap na tanong sa mga all-around na netizens. Paano mo naman naisip na iyon ay tae? Yun ay malinaw na ice cream naman. Kuya, anong klaseng ice cream? Ice cream nga. Isang masarap na pagkain. Malamig at matamis. Kuya Jiangnan, gusto kong kumain ng sorbetes. Gabi na ngayon. Hindi na pwedeng kumain ng sorbetes. Baka sumakit ang tiyan mo. Bukas, bibili si kuya para sa'yo. Ayos ba? CJ. Kakain ako bukas. Kung pagod na si Minda, dito na lang siya matulog kay kuya. Ayos ba? Sa iyong silid tulugan. Ikaw lang ba ang nakatira doon, si Ate Jade? Sa gabi, si Ate Jade lang ang naroon. Natulog na si Ate Jade. Sige, bago magising si Ate Jade. Babalik si Mingda sa silid tulugan, ayos ba? Sige na. Kailangan pa rin mag-type. Kung hindi, mauwi na naman tayo sa kawalan. Grabe, ang lambot nito. Mingda, gising na. Mingda, gising ka na. Kuya Jiangnan, babalik na ba ako? Mag-aaraw na. Bumalik ka na. Kung magising si Ate Yuzhu at hindi ka makita, mag-aalala siya. Nga, Mingda, kung may pagkakataon ka, bumalik ka ulit mamaya. Bibili ako ng isang electric fan para sa'yo, dalhin mo ito. Anong class ng electric fan? Kapag bumalik na ang kuya, malalaman mo na. Sige po, gusto ko pang kumain ng sorbetes. Mabilis tayong bumalik, maaga pa naman. Matulog ka pa ng kaunti. Ay naku, ang lalim ng tulog ko. Hindi ko man lang namalaya na bumangon ang prinsipe. Bakit bumangon ka, His Highness? At Yuzhu. Nauuhaw ako. Bumaba ka at kumuha ng tubig. Kung gusto ni His Highness ng tubig sa hinaharap, kailangan lang niyang tawagin ang katulong. Huwag na siyang bumangon mag-isa upang hindi madapa. Nga. Huwag ka nang matulog ulit, prinsipe. Matutulog pa ulit ako. Lalong sumasaya ang prinsipe, ang cute niya talaga. Magsimula muna sa paghugas ng mukha. Pagkatapos pumunta sa kagawaran ng pagkain. Ayusin ang almusal ng prinsipe. Magandang umaga po, Empress. Walang anuman. Gising na ba si Z? Natulog na naman hanggang sa oras na ito. Basta't hindi naman kailangang mag-clock in. Tama, kailangan kong magmadali at bumili ng mga bagay ngayon. Kung hindi magagamit ni Mingda ito ngayon. Unang bibilhin ay ang electric fan. Susunod ay ang baby chair. Mayroon bang auto rechargeable fan? May ilang uri ng camping gear doon. Malakas ang hangin. Tumatagal ng 8 na oras. May ilaw din ito. Kukunin ko ang dalawang ito. May kailangan ka, gwapo. Gusto ko ng baby chair. Yung pang-upo habang kumakain. Ito ba ay upuan ng sanggol? Gaano nakalaki ang bata? 2 taon na. Hindi 3 taon na. Mga 2 o 3 taon siguro. Ito ay gawa sa buong kahoy. Matibay ito at naaayos ang taas. Ito na lang. Kumuha pa tayo ng 2 maliit na upuan para sa mga bata. CJ. Tama nga.
Gusto ko rin ng isang pacifier. Yung pang-ilalim sa bibig para mapigilan siyang kumain ng daliri. Pacifier. Nandito. 3.siyam, 3.siyam, 300 at 70. 300 at 70. 300 at 70, siguradong magugustuhan ito ni Mingda. Violin. Hindi ko alam kung darating si Mingda ngayon. Magluto na tayo. Baka dumating siya. Ito ay para kay Mingda, ang dungpo na karne. Ang bango, Kuya Jayangnan. Dumating si Mingda. Umalis kaninang umaga. Nakita ba ni Yuzhu na nawawala mo ang iyong alahas? Hindi po. Mingda, gutom ka na ba? Medyo nagugutom na ang tiyan ko. Malapit nang maluto ang pagkain. Sandali na lang, kakain na tayo. Pero gusto kong kumain ng ice cream. Mga tupa, tupa, tupa. Mingda, maghugas ng kamay at kumain na. Sige po. Bubbles, bubbles, bubbles. Mingda, bilis na. Dito na. Ang bango talaga. Malambot at makinis ang sabon. Amoy pa nga ito. Siguradong masarap ito. Rosas na sabon. Kitang-kita ang matamis na amoy nito. Puy. Bakit ang tagal maghugas ng kamay? Patingin nga, kuya. Parang nailuwa na yung sabon sa bibig niya. Di ko alam kung nalunok niya ba. Kung talagang nalunok niya, saka ko na lang pipihitin para matanggal. Siguro nakain niya yung isang kagat, at nailuwanan niya. Nailunok ba ni Mingda? Kuya, hindi ito masarap. Ang mendak hindi pwedeng kainin. Para ito sa paghugas ng kamay. Naiwasan ko na. Kailangan mo pa bang matikman para malaman, mahal ko? Yung sabon na nasa bibig, kahit na na-vomit mo na. Baka natapunan na rin ng sabon ang mga munting ngipin mo. Unahin mong linisin ang bibig mo bago tayo magpatuloy. Halika, Mingda. Ate, darito para turuan kang magsipilyo. Bakit kailangan magsipilyo? Dahil may dumi ang iyong mga ngipin. Ate, wala naman akong dumi. Wala man, kailangan pa ring magsipilyo. Huwag kang magmadali. Tingnan mo kung paano nagsipilyo si ate. Ganyan lang ang pagsisipilyo. Nakita mo ba? May bula rin ito, hehe. Itong tubig ay pangmumog. Kailangan iluwa. Huwag lunukin, alam mo ba? Uliting sabihin kung ano ang sinabi ng kuya kanina. Hindi ito pwedeng lunukin. Kasi kapag nilunok, masakit ang tiyan. Sobrang sakit na hindi ka makakakain. Alaynan, Mingda, subukan mo ang baby chair na binili ng kuya para sa'yo. Wow, ang sarap. Okay lang kung komportable. Mingda, tikman mo ito kung masarap ba. Wow, kaibigan. Talagang hindi ka nagkamali, anak ng mahusay na reyna na si Changsun. Napaka maunawain mo. Kapatid, unahin mo na. Huwag na huwag tatanggihan ang magalang na bata. Kung hindi, may isip niya na walang halaga ito. Salamat, Mingda. Hehe, masarap ba? Masarap, Mingda, subukan mo na rin. CJ. Itset, ang sarap, ang bango. Kung masarap, kumain ka pa. Yes, salamat, Kuya Jayangnan. Kuya Jayangnan. Sawa na ako. Kakain ka pa ba? Kumain ka pa ng isang piraso ng karne. CJ. Ang sarap ng karne na ito. Kumain ka pa ng isang piraso. Ayoko na, busog na ako. Sige, punasan mo ang bibig mo. Ano to? Ito ay tinatawag na pacifier. Tuwing gusto mong kumain ng daliri, ilagay mo ito sa bibig mo. Naintindihan mo na, hindi ito masarap. Hindi ito para kainin ang daliri mo. Subukan mong ilagay sa bibig mo kung komportable ka. Oo. Komportable ka ba? Kahit na ganito, matutulungan itong mapalitan ang pagdila sa daliri. Pero kung matagal ang paggamit ng gatas pang aliw, maaari rin itong magdulot ng pag-asa. Kaya dapat gamitin ng tama.
Kung hindi, mahihirapan kang alisin ang pag-asa na ito. At magiging mahirap din yon. Ituturo ni Kuya Mingda kung paano gamitin ang fan na ito, okay ba? Ito ang electric fan. Kapag mayroon nito, hindi na mainit si Mingda kapag natutulog sa gabi. Yes, sir. Salamat, Kuya Jayangnan. Mingda, nakita mo ba ang mga pindutan na ito? Anong mga pindutan yan? Ganyan talaga ang mga tanong ng mga bata. Isang simpleng salita lang, naguguluhan na ang tao. Tingnan mo, ipapakita ng kuya mo, okay. CJ. May hangin, kuya, may hangin. Gusto mo bang palakasin pa ang hangin? Ang galing-galing ng kuya. Lumaki ang hangin, hehe. Mingda, naintindihan mo ba? Kuya, ang galing ko. Ang galing ni Mingda. Haha, Mingda. Iba ang kulay ng pindutang ito. Ito ay para sa pagkontrol ng ulo. Wow, ang galing. Hehe, ang saya. Ang galing ni Mingda. Mayroon pang isang huling tampo. Ang pindutang ito ay ilaw. Kuya, ito ay nagliliwanag. Natutunan na ba ni Mingda? Etsat na. Hello, 2 sorbetes. Hello, anong gusto mong lasa? Hayaan mong matikman ni Mingda ang isang lasa. Sige, simulan na natin ang strawberry double mix. Okay, sandali lang. Mingda, sagutin mo ito. Narito, mga bata, kunin niyo na. Salamat, miss. Ikset, anong tawag ito? Ano itong boses ng Diyos? Napaka-sweet at ang ganda pakinggan. Ay naku, ang cute ng batang babae na ito. Ang ganda niya. Anong tawag sa atin ng gwapong batang babae? Maliit na misis. Ito ay dialekto mula sa aming bayan. Doon, ganito ang tawag sa mga babae. Oh, wag mong sabihin. Medyo retro ang tawag na ito. Nakahanfu ang nakababatang babae. Dagdagan pa ang tawag na ito. Malakas ang pakiramdam ng pagkakaugnay. Baka pwede kitang yakapin, nakababatang babae. Pasensya na. Natatakot ang kapatid ko sa mga estranghero. Mas mabuti pang huwag na lang yakapin. Baka pwede tayong magpicture na lang. Pwede ba tayong magpicture? Naman. Tayo na nga magpapakuha ng picture sa maliit na babae. Sige na. Yay! Halos matunaw na ang ice cream namin. Kailangan na nating umuwi. Pasensya na. Gagawa ako ng 2 ulit. Hindi na kailangan magbayad. Isasama na lang namin ang sorbetes para sa maliit na prinsesa. Dapat madalas kang bumisita. Paano naman yon? Sabi nga, kapag maganda ang itsura, pwede kang umasa sa iyong kagandahan. Ngayon, totoo na ito. Hindi ba't nakakuha na ng sorbetes dahil sa kagandahan ng maliit na prinsesa? Salamat na lang. Maliit na babae. Wow, ang cute. Ang saya-saya. Hindi na tayo pwedeng magtagal dito. Kung magtatagal pa tayo, baka maagaw na ang prinsesa. Sobrang init ng panahon. Kailangan na nating bumalik agad. Kuya, dagdagan mo ng wechat. Gusto pa naming makita yung maliit na babae. Nga, magandang makipag-ugnayan kung may wechat. Kailangan na nating umalis. Kung hindi, baka maagaw na yung prinsesa. Ang bilis nilang umalis. Yung maliit na babae, sobrang cute talaga. Parang isang maliit na diwata. Anong kakainin ng kuya muna? Kumain muna ng strawberry. Kapag natunaw, hindi na masarap. Ang sarap. Matamis at malamig. Huwag masyadong kumain. Mag-ingat ka, baka sumakit ang tiyan. Kuya rin, pitong. Hindi kumakain ang kuya. Kumain ka na, Mingda. Kuya na ako, di ba? Masarap. Hihe. Mingda, hindi ka ba dapat umuwi? Gusto ko pang maglaro ng kaunti. Mingda, pwede kang bumisita kay kuya kahit kailan. Pero ngayon kailangan ng umuwi ni Mingda. Kung hindi, mag-aalala ang iyong lolo at lola. CJ, nadala ba ni Mingda ang pakwan noong nakaraan? Gusto ng nanay ang pakwan. Gusto rin ng lolo, at ng ate, ang kuya at ang pangalawang ate. Lahat sila mahilig sa sistema ng Siki. Grabe, kalahati ng pakwan, ang dami nilang nakakain. Teka, Mingda, yung sinabi mong ate kanina, sino sina kuya at ate pangalawa? Si Ijay lang si Ijay. Anong pangalan ng ate? Sobra pa sa 1 bilyon. Si Lilaizi ba ito? Si kuya. Si Lichengkian ba ang pangalan niya? May isa pa bang si Litay? Si Lizay. At meron pang ikalawang ate. Si ikalawang ate ba ay prinsesa ng Shenyang? Sabi ni ikalawang ate na gusto rin niyang makita si Shippy na nakakapagsalita. CJ. Sa susunod, bibigyan natin ng pagkakataon na makapunta rin ang ikalawang ate mo dito para makita si Shippy. Salamat, kuya. Gaano pa man, ilang beses ko nang sinabi.
Mingda, huwag kang mag-alala sa kuya, alam mo na, di ba? Hindi na matagal ang oras. Mabilis tayong bumalik. CJ, Mingda, halikan mo ang kuya, okay ba? Ay naku, sobrang tamis talaga. Unang beses kong nahalikan. Mula sa ganitong cute na bata. Parang ang saya-saya ko na. Paalam, kuya. Paalam, Mingda. Bakit hindi pa bumabalik ang munting prinsipe? 2 oras na ito. Bumalik ng ligtas ang Zizi sa mga nakaraang pagkakataon. Siguradong wala siyang problema ngayon, huwag magpanik. Bumalik na ang munting prinsipe. Zizi! Ano ang nasa bibig ng bata? 8. Ito ay pacifier. Sabi ng kapatid na lalaki, kapag mayroon nito, hindi na ako kakagat ng daliri. Ano ang material na ito? Malambot at malinaw. Naghahanap na naman ang bata ng kapatid na lalaki. Bakit ang tagal mong nawala? Kumain ako ng karne na ginawa ng kuya. At kumain din ako ng sorbetes. Anong uri ng Diyos ang kumakain ng karne? Kumakain ba ng karne ang mga Diyos? Hindi ko rin masyadong alam. Ano naman ang sorbetes? Sige na, wag na lang tayong makialam sa mga Diyos. Sabi nga, hindi rin natin maintindihan. Basta't makauwi lang ang batang lalaki ng ligtas. Hala, ano itong bagay na ito? Ito ay isang electric fan. Maaari itong magbigay ng malamig na hangin. Maaari itong magpalamig. Talagang hindi ko maisip. Paano kaya nakakagawa ng hangin ang bagay na ito? Sabi ni kuya na kapag meron ito, hindi na siya magpapabaya. Paano naman ito makakagawa ng hangin? Sabi ni kuya, pindutin ito. Sabi ni kuya, pindutin ito. Ay! Walang humahawak. Kahit walang tao, kusang umiikot. Parang nakakita na ng multo sa gitna ng araw. Talagang makakalipad sa hangin. On-off, pwede pang palakihin ng kaunti. Ang hangin ay pwedeng malakas o mahina. On-off, ang hangin ay pwedeng malakas o mahina. Hindi kailangan ng lakas ng tao. Kusa itong lumilikha ng hangin. Tiyak na ito ay isang mahiwagang bagay. Yuhua, mabilis kang pumunta at ipaalam kay inang. Sinabi ni Zizi na nagdala siya ng 2 kakaibang bagay. Pakiusap, tawagin ang inang upang makita ito. Sige po. Nakamusta na po, inang? Nasaan si Zizi? Nasa bahay siya. Si Zizi ay tinawag na naman ng iyong kapatid na Diyos upang maglaro. Katatapos lang marinig ni Yuzhu na binigyan ka pa ng kapatid na Diyos ng isang mahika. Hindi ito isang mahikal na sandata. Ito ay isang electric fan na may kidlat. Ano ba ang gamit ng electric fan na may kidlat? Kaya nitong magpasimula ng hangin at ulan. Talaga ba? Ang ina ko ay may ganitong 2 bagay. Tila kakaiba ang anyo nito. Hindi ko alam kung anong material ang ginamit dito. Talagang nakakapagpahawa ito. Tiyak na totoo. Pwedeng ipakita ni Zaire kay ama. Halika dito. Hindi kailangan ng tao. Naghahawa ito ng mag-isa. Sa mundo, may ganitong kakaibang bagay. Nakita ko na si ama. Nandito na ang kanyang kamahalan. Agad na tinawag ng reyna ang inyong lingkod. Ngunit may kailangan ang anak. Ano ito? Ano ito? Bakit ganito ang itsura? Ito ang dahilan kung bakit ako humiling na makausap kayo, kanyang kamahalan. Malamang ito ay regalo uli ni Kuya Diyos na si Zizi. Ito ay regalo ni Kuya Diyos para sa akin. On-off, ito ay regalo ni Kuya Diyos para sa akin. Ano nga ba ang gamit nitong bagay na ito? Gagawin ni Zizi ang isang demo para sa iyo, ama. Magpapalipad ng hangin mag-isa. Hindi kailangan ng tao. On-off, hindi kailangan ng tao. On-off, mas malamig ito ng 100 beses kaysa sa mga manggagawa na humihip ng bentilador. Mas malamig ito ng 100 beses kaysa sa mga manggagawa na humihip ng bentilador. Mahal na hari, ano itong bagay na ito? Mukhang kakaiba ito. Haha, wag magmadali, Lao Cheng. Malalaman mo rin mamaya. Ang material ng bagay na ito ay hindi ko pa kailanman nakita. Ang material na ito ay hindi ko pa nakita. At hindi ko pa narinig. Kaya't hinihiling ko sa inyong lahat na tingnan. Ngunit kakaiba ang estilo nito. Ano ang kahanga-hanga rito? Bilang isang hari ng isang bansa, nagmamayabang ka pa sa bagay na ito. Anong klaseng asal ito? Kagalang-galang kami ay narito upang pag-usapan ang pamamahala ng bansa. Kung sakaling sanayin mo ang iyong sarili sa ganitong kakaibang bagay, maaari mo itong pahalagahan sa iyong libreng oras. Dapat unahin ang mga bagay na may kaugnayan sa bansa. Nakuha ko ang bagay na ito na bihira at mahalaga. Nais kong ipakita ito sa inyong lahat. Kung hindi mo ito magugustuhan, ayos lang. Pero sa halip, tinuturuan mo pa ako. Hindi marunong magpasalamat. Ginoaway, magpatawad ka. Nang sinabi ninyo na buksan ang inyong mga mata, siguradong may kakaibang katangian ang bagay na ito. Huwag mag-atubiling panoorin muna ito, panoorin muna. Masyadong makialam si Old Son. Hayaan silang mag-away, mas masaya pa. Anong mapapanood dito? Pero es una pieza extraña. Ni di oro ni di jade. No se puede considerar una joya valiosa. Est bien. El ziva que abre est abanico. Para que ustedes, señores, abran los ojos. Aku. Si Muvay. Kusa itong umiikot. May hangin, mahal na hari. May hangin, haha. Ay, ang sarap ng lamig, talagang malamig. Mas mabisa pa kaysa sa mga manggagawa na may pamaypay. Hahaha, ano sa tingin mo, Wei Zeng? Buksan mo rin ang ilaw, anak.
Buksan mo rin ang ilaw, anak. May ilaw pa. Ang bagay na ito, mahal na hari, ay hindi pangkaraniwang bagay sa mundo. Tama, ang bagay na ito ay tinatawag na bentilador. Ito ay ibinigay sa akin ng isang Diyos na aking nakatagpo. Ang Diyos na iyon ay nagbigay sa akin ng dalawang mahika. Mahal na hari, kung mayroon kang dalawa, bakit hindi mo ilabas ang isa, para magamit ng lahat? Nakakakuha rin ng kapangyarihan mula sa mga Diyos. Hindi. Ito ay ibinigay ng aming yumaong hari sa kanyang anak. Kahit ako ay hindi naglakas loob na gamitin ito. Paano pa kayo? Matagal na tayong nag-usap. Kaya pala hindi pa rin nagamit ng inyong kamahalan. Anong pakialam mo? Ngayon ay dito na tayo matatapos. Hihe! Bumalik ka na, Zizi. Hehe, nandito ka para maglaro. Ngayon ay hindi tayo mag-aaral. Dumating ako para makipaglaro sa'yo. CJ. Kapatid, gusto ko ring makita ang tupa na nagsasalita. Sige, dadalhin ko si ate sa panonood. Paano tayo pupunta, Gamitin ito. Pero ate, wag mong sasabihin sa iba, ha? Hindi ko ito sasabihin sa iba. Dahil dito sa hiyas, makikita natin ang mga Diyos. Nga. Baka nagmamadali ako. Bakit may dalawa, Kuya Jayangnan? Sino itong si Mingda? Siya ang aking pangalawang kapatid na babae. Siya ba ang prinsesa ng Chengyang? Kamusta, maliit na prinsesa? Kamusta, Ginoong Munti? Mabuhay. Ito ang unang pagkakataon na may gumagawa sa akin ng ganitong galang. Ilang taon na si Chengyang ngayong taon? Ginoong Munti, 5 taong gulang ako ngayong taon. Maaari mo na akong tawagin kuya mula ngayon. Tawagin mo akong Ginoong Munti. Bakit hindi natin tawaging Sixiao ng June? Bakit kailangan talagang tawagin Sixiao ng June? Kasi kuya ang tawag ko. Haha, talagang napakamaingiting tao. Hindi ako ganun. CJ. Si Mingda ay hindi maingiting tao. Kung ganun, tawagin na lang siyang Xiao lang June. Kuya Jayangnan, gusto naming makita ang mga tupa. Sige, tingnan natin. Kakainin ko kayo, okay lang ba? Salamat kuya. Salamat, Ginoo. Wow, ang lambot. Dito ba ang tahanan ng mga Diyos? Saan kaya ang nagsasalitang kambing na si Zizi? Bakit hindi ko makita? Nandito siya. Paano mo nagawa iyon, Zizi? Madali lang ito, ate. Sandali, tuturuan kita. Zizi, ito ba ang nagsasalitang kambing? Ang saya naman. Nga. Ito ay si Little Lamb. Napakaganda, katulad ni Ijay. Matagal nang hindi ganito kaingay sa bahay. Naghahanda na si Mingda sa pagkain. CJ. Ate, tara na kumain. Una, dalhin muna si ate para maghugas ng kamay. CJ. Ate, tingnan mo. Ito ang gripo. Ihila mo lang dito at may tubig. Ito ay sabon. Pwede mong hugasan ang kamay mo para maging mabango. Wow, may bula. Ate, amuyin mo, mabango ba? Said, ang bango talaga. Aysap, Ate, hindi mo ito pwedeng kainin. Hindi ito masarap, wala talagang lasa. Ate, maghugas ka, Jiten. Alaynan. Wow, ang daming bula. Kailangan hugasan ng maayos ang mga bula. Kahapon, kinuha ni Mingda ang bentilador. Maganda ba? Nakita ba ito ng iyong lolo at lola? Nakita nila. Sabi nila, napakakahanga-hanga nito. Sinabi ba ni Mingda sa kanila, na kapag naubos ang baterya ng bentilador, kailangan itong i-charge dito sa kuya. Sabi na nga, ayos lang. Kuya Jayangnan, gusto kong kumain ng ganyan. Mag-ingat, mainit. Subukan mo rin, Chengyang. Sarap na sarap. Tama ba? Pinakamainam ang luto ni Kuya Diyos Encanto. Subukan mong tikman itong sabaw, masarap ba? Masaya na kami kung magustuhan ninyo. Huhu. Wow, ang sarap. May kamatis. Ang Kuya Jayangnan ang galing-galing. Ang sarap talaga. Kuya, busog na ako. Maliit na Ginoo, busog na rin ako. Hindi na ako kakain ng kaunti. Ayaw na. Sige, maghugas na tayo ng kamay. Okay, mag-ingat ka, huwag mabasa ang damit mo. Sana pareho silang mga anak ko. Babalik ako. Pindutin mo lang ito at magliliwanag. Tapos piliin ang yang sa bahay. Ang bilis matuto ng mga bata. Tama, kuya, may isang masayang bagay pa. Ano ito? Ito ay tinatawag na tablet. Maraming masayang laro dito. Halika, kuya, turuan kita kung paano maglaro nito. Tingnan mo, kapag pinagsama mo ang tatlong parehong prutas. Magsasama sila at mawawala, makakakuha ka ng puntos. Gusto kong maglaro. Mawawala ang prutas. Subukan mo muna, Mingda. Ding dong, wow.
Una, dingdong, wow. Nawala na. Pahintulutan mo akong subukan. Ang ganda nito. Kuya, masarap ba ito? Mga prutas ito. Kailangan lang ng dalawang magkaparehong prutas na magkadikit. At click mo lang at mawawala na. Naiintindihan mo ba? Aesat, Litsan. Subukan mo muna, Chengyang. Salamat, Xiao Langjun. Salamat, Xiao Langjun. Hehe, ang saya. Maglaro ka, si Z. CJ, bakit hindi pinipili ni Mingda ang mga ito? Kuya, masarap ang mga ito. Hindi ito pwedeng kainin. Mingda, lahat ng ito ay peke. Hindi ito pwedeng kainin, ha? Anong gusto mong kainin? Mamaya, dadalhin kita bumili, okay? Totoo yan. Siyempre totoo ito. Ito. At ito. Saging pakwan kahel ubas. 10 prutas pa, saging pakwan kahel ubas. Saging pakwan kahel ubas. Mga prutas. Sige, mamaya bibili tayo. Sobrang init sa labas ngayon. Pwede bang mamaya na tayo pumunta? CJ, maglaro muna tayo ng kaunti. Aesat, listen. Tanggalin mo ang sapatos mo, Chengyang. Umupo ka sa sofa na nakaluhod. Mas comfortable ito. Pwede ba? Walang problema. Gusto ko rin. Medyo cute, ah. Yes, by the way, hindi ba mainit ang suot nyo na medyas sa tag-init? Ganyan talaga sa palasyo. Yung paa ko, oh. Sige, kuya, dadalhin ko kayo para bumili ng bagong medyas. May mga sandalyas pa rin. Pero, ayos lang. Para lang itong regalo ni kuya sa inyo. Umpisa na. Ang cute ng cosplay. Nagsasalamin ba kayo? Nasaan ang kamera? Maligayang pagdating. Ang cute ng mga bata. Anong klaseng sapatos ang gusto nyo? Gusto kong bumili ng mga tsinelas para sa tag-init. At mga manipis na medyas. Dito po. Wow, kuneho. Ang gaan ng sapatos na ito. Subukan mong tingnan kung bagay. Hahaha hehehe. Kapatid, maganda ba ako? Maganda, kahit ano pang isuot ni Minda, maganda siya. Napaka-komportable. Kung gusto mo, bilhin mo. Subukan mo rin ang medyas. Sobrang presko. Alam. Yung 2 pares ng sapatos na ito at yung mga medyas na ito. Lahat ng ito ay kukunin ko. CJ. Kuya, pupunta na ba tayo para bumili ng masasarap na prutas? Sa supermarket. Ayoko. Gusto ko si kuya. Kapatid, yakap. Hayaan mong tulungan ng ate si Mingda na magbihis ng maganda. Nandito lang si kuya, maghintay kay Mingda, okay. Kuya, palitan mo ang pugad. Si kuya ay lalaki. Si Mingda ay maliit na babae. Hindi pwedeng palitan ni kuya si Mingda. Hayaan mo nang magpalit ang pangalawang ate, okay. Tingnan mo kung maganda ang bagong suot ni ate pangalawa. Nga. Pwede bang tulungan si Miss Chengyang na magpalit ng damit, okay ba? CJ, mabait si Chengyang. Nandito si kuya at si Mingda naghihintay sa'yo. Huwag kang mag-alala. Sige na, ate, dadalhin kita para magpalit ng magagandang damit. Wow, ang ganda ni Kuya Segundo. Tunay na maganda itong damit na ito. Salamat sa rekomendasyon, ate. Akunin namin ito. CJ, gusto mo bang subukan din ni Mingda? Tingnan mo kung gaano kaganda ang damit ni Kuya Segundo. Gusto rin ni Mingda ng mas maganda, okay lang ba? Gusto ko rin. Halika, baby. Sige, yakap na tayo at magpalit ng damit, okay. Okay. Pakiusap ate, bilisan mo na. Kailangan pa naming bumili ng iba pang bagay. Oh, CJ. Nandito na ako ng ilang taon. Pero hindi pa ako nakakita ng ganitong kagandang baby na nakadress. Halika, baby, nandito ang salamin. Maaari tayong tumingin. Tingnan kung maganda ba. Ang ganda. Wow, ang ganda. Ang ganda rin ng kapatid. Bumalik na si Manager Yao. Ay, ang cute ng 2 baby na ito. Kamusta, nanay? Ang ganda ng boses ng baby. Sobrang lambot. Ano bang tinawag ako ng baby kanina? Mingda tawag kay ate. Ek. Ay. Yung mga damit at sapatos ng 2 batang ito. Galing sa tindahan namin, di ba? Manager Yao. Sige, ang mga damit ng brand namin. Ay hindi pa nagkaroon ng kahit anong batang sumubo. Makakabuo ng ganitong epekto. Mas maganda ito kumpara sa mga modelong kinuha ng kumpanya. Hello, ang 2 sanggol na ito ay sa inyo. Sila ang 2 kong kapatid na babae. Oh, hello. Ako ang operations manager ng tindahang ito. Ang apelyido ko ay Yao. Magandang araw, Manager Yao. Talaga namang ang 2 batang babae na ito ay sobrang ganda. Sobrang cute nila. May naiisip ako na gusto kong pag-usapan natin. Di ko alam kung gusto mo o hindi. Manager Yao, pakiusap. Gusto kong kuhanan ng ilang larawan ang batang babae. Para sa promosyon at advertising ng shop namin. Talaga namang sobrang perpekto ng 2 batang babae na ito. Hindi ko alam kung nais mo bang tulungan kami sa bagay na ito. Hindi kami basta-basta hihingi ng tulong sa nakababatang kapatid. Itong damit at sapatos. Ibibigay na lang namin sa nakababatang kapatid. Pasensya na, hindi pwede. Ayaw kumain ni kuya.
Ang prinsesa ng Tang ay naglalakbay sa modernong panahon. Ang prinsesa ng Tang ay naglalakbay sa modernong panahon. Talaga namang maalaga ang maliit mong kapatid na babae, prinsesa ng Tang, na nakalampas sa panahon. Manager Yao, prinsesa ng Tang na nakalampas sa panahon. Lubos akong nagpapasalamat sa iyong pag-aalaga sa aking dalawang kapatid na babae, prinsesa ng Tang na nakalampas sa panahon. Hindi rin naman mahirap ang pamilya ng dalawang kapatid ko, prinsesa ng Tang na nakalampas sa panahon. Hindi namin magagampanan ang tulong na ito, prinsesa ng Tang na nakalampas sa panahon. Prinsesa ng Tang na nakalampas sa panahon. Paalam, maliit na babae, prinsesa ng Tang na nakalampas sa panahon. Paalam, ate, prinsesa ng Tang na nakalampas sa panahon. Prinsesa ng Tang dinastya na naglakbay sa modernong panahon. Medyo nag-aalala ako na kasama ang dalawang maliit na prinsesa. Prinsesa ng Tang dinastya na naglakbay sa modernong panahon. Maubos ang lakas ng mga maikli ang mga binti kapag naglakad ng matagal. Prinsesa ng Tang dinastya na naglakbay sa modernong panahon. Prinsesa ng Tang dinastya na naglakbay sa modernong panahon. Mingga City ang prinsesa ng Tang dinastya na naglakbay sa modernong panahon. Pumunta tayo bumili ng sasakyan, okay lang ba, prinsesa ng Tang dinastya na naglakbay sa modernong panahon. Anong sasakyan, prinsesa ng Tang dinastya na naglakbay sa modernong panahon? Hindi rin alam ni Montagu. Prinsesa ng Tang dinastya na naglakbay sa modernong panahon. Hindi rin alam ng kuya, ang prinsesa ng Tang ay naglakbay sa modernong panahon. Tara, tingnan natin kung okay lang, ang prinsesa ng Tang ay naglakbay sa modernong panahon. Matanda, ang prinsesa ng Tang ay naglakbay sa modernong panahon. Mayroon bang stroller na kayang magdala ng dalawang bata ng sabay? Ang prinsesa ng Tang ay naglakbay sa modernong panahon. Ito ba ang dalawang munting kayamanan na nakaupo? Ang prinsesa ng Tang ay naglakbay sa modernong panahon. Ang prinsesa ng Tang ay naglakbay sa modernong panahon. Ito ang batang lalaki. Ang prinsesa ng Tang ay naglakbay sa modernong panahon. Ang magkakadugtong ay pwedeng paghiwalayin. Ang prinsesa ng Tang ay naglakbay sa modernong panahon. Prinsesa ng Tang, naglakbay sa modernong panahon. Napakaganda ng kalidad, prinsesa ng Tang, naglakbay sa modernong panahon. Kayang-kayang magdala ng 870 kilo, prinsesa ng Tang, naglakbay sa modernong panahon. Maaari ba tayong subukan, prinsesa ng Tang, naglakbay sa modernong panahon? Sanggol na stroller, prinsesa ng Tang, naglakbay sa modernong panahon. Maaari itong subukan ng walang problema, prinsesa ng Tang, naglakbay sa modernong panahon. Prinsesa ng Tang, naglakbay sa modernong panahon. Ang kuya ay sobrang saya, prinsesa ng Tang, naglakbay sa modernong panahon. Hehe, batang prinsipe, ang prinsesa ng Tang ay nakalipat sa modernong panahon. Ang ito ay sobrang komportable, ang prinsesa ng Tang ay nakalipat sa modernong panahon. Sige, ito na ang pipiliin ko, ang prinsesa ng Tang ay nakalipat sa modernong panahon. Sa Mingda City Yang, ang prinsesa ng Tang ay nakalipat sa modernong panahon. Pumunta tayo sa palengke para mamili ng prutas, ang prinsesa ng Tang ay nakalipat sa modernong panahon. Sige, ang prinsesa ng Tang ay nakalipat sa modernong panahon. Malugod na tinatanggap kayo, ang prinsesa ng Tang ay nakalipat sa modernong panahon. Ay naku, ang dalawang batang babae na ito, ang ganda nila, ang prinsesa ng Tang ay nakalipat sa modernong panahon. Sobrang cute, ang prinsesa ng Tang ay naglakbay sa modernong panahon. Tingnan mo sa Mingda Chenyang kung ano ang gusto niyang kainin, ang prinsesa ng Tang ay naglakbay sa modernong panahon. Anong gusto mong kainin, maliit na kapatid, ang prinsesa ng Tang ay naglakbay sa modernong panahon. Maaari mo munang tikman. Ang prinsesa ng Tang ay naglakbay sa modernong panahon. Salamat, ate. Ang prinsesa ng Tang ay naglakbay sa modernong panahon. Sobrang cute ng maliit na kapatid mo. Ang prinsesa ng Tang ay naglakbay sa modernong panahon. Pati ang boses niya ay napakaganda. Ang prinsesa ng Tang ay naglakbay sa modernong panahon. Ang prinsesa ng Tang ay naglakbay sa modernong panahon. Salamat, ate. Ang prinsesa ng Tang ay nakatawid sa modernong panahon. Ate, pakainin mo ang kuya. Ang prinsesa ng Tang ay nakatawid sa modernong panahon. Ang prinsesa ng Tang ay nakatawid sa modernong panahon. Talagang maalaga ang maliit mong kapatid na babae. Ang prinsesa ng Tang ay nakatawid sa modernong panahon. Medyo naiinggit na nga ako eh. Ang prinsesa ng Tang ay nakatawid sa modernong panahon. Ang prinsesa ng Tang ay nakatawid sa modernong panahon. Huwag mong sayangin ang puso ng maliit mong kapatid na babae. Ang prinsesa ng Tang ay nakatawid sa modernong panahon. Salamat, prinsesa ng Tang sa paglipat sa modernong panahon. Walang anuman, prinsesa ng Tang sa paglipat sa modernong panahon. Prinsesa ng Tang sa paglipat sa modernong panahon. Subukan mo pa ito, saging, prinsesa ng Tang sa paglipat sa modernong panahon. Sobrang tamis nito, prinsesa ng Tang sa paglipat sa modernong panahon. Prinsesa ng Tang sa paglipat sa modernong panahon. Masarap din ito, prinsesa ng Tang sa paglipat sa modernong panahon. Anong gusto mo pang kainin, prinsesa ng Tang sa paglipat sa modernong panahon? Sabihin mo sa ate, ang prinsesa ng Tang ay naglakbay sa modernong panahon. Kailangan din ito, ang prinsesa ng Tang ay naglakbay sa modernong panahon. Sige ate, hugasan ko ito, ang prinsesa ng Tang ay naglakbay sa modernong panahon. Ang prinsesa ng Tang ay naglakbay sa modernong panahon. Maasim at matamis, ang prinsesa ng Tang ay naglakbay sa modernong panahon. Ito ay cherry tomato, ang prinsesa ng Tang ay naglakbay sa modernong panahon. Bunso, hindi ito tinatawag na cherry tomato, ang prinsesa ng Tang ay naglakbay sa modernong panahon. Ito ay mga prutas ng sagrado, ang prinsesa ng Tang ay naglakbay sa modernong panahon. Siyang busog na, prinsesa ng Tang, naglakbay sa modernong panahon. Hindi na busog, kuya, umuwi na, prinsesa ng Tang, naglakbay sa modernong panahon. Matapos kumain, tumakbo na, prinsesa ng Tang, naglakbay sa modernong panahon. Hindi ba't parang libre ito, prinsesa ng Tang, naglakbay sa modernong panahon. Hindi ito akma sa pagkatao ng prinsesa ng Tang, naglakbay sa modernong panahon. Maaari kang bumalik kapag gusto mong kumain ng prutas, prinsesa ng Tang, naglakbay sa modernong panahon. Prinsesa ng Tang, naglakbay sa modernong panahon. Ihanda ang ilang prutas na natikman kanina, prinsesa ng Tang, naglakbay sa modernong panahon. Iuwi namin, ang prinsesa ng Tang ay nakalampas sa modernong panahon. Ang prinsesa ng Tang ay nakalampas sa modernong panahon.
Huwag masyadong bumili, prinsesa ng Tang, nakalampas sa modernong panahon. Kung bumili ka ng sobra, hindi mo maubos, prinsesa ng Tang, nakalampas sa modernong panahon. Prinsesa ng Tang, nakalampas sa modernong panahon. Ang fan ng Mingda ay fully charged na, prinsesa ng Tang, nakalampas sa modernong panahon. Pag uwi mo mamaya, magagamit mo na, prinsesa ng Tang, nakalampas sa modernong panahon. Dalhin mo ang tablet, prinsesa ng Tang, nakalampas sa modernong panahon. Kasama mo si ate sa paglalaro, ang prinsesa ng Tang ay lumipat sa modernong panahon. Kailangan din nitong i-charge, ang prinsesa ng Tang ay mas modernong lumipat. Nawala ng kuryente, alalahanin mong ibalik para charge, ang prinsesa ng Tang ay lumipat sa modernong panahon. Binigyan ka ni Kuya Chengyang ng panibagong power bank, prinsesa ng Tang ay lumipat sa modernong panahon. Bukas na ito darating, prinsesa ng Tang ay lumipat sa modernong panahon. Salamat, Little Lord, prinsesa ng Tang ay lumipat sa modernong panahon. Prinsesa ng Tang ay lumipat sa modernong panahon. Isusama rin ang mga prutas pa uwi, prinsesa ng Tang ay lumipat sa modernong panahon. May ilang prutas na dapat hugasan bago kainin. Prinsesa ng Tang na naglakbay sa modernong panahon. Hindi niya sinasabi ang mga problemang ito. Siguradong alam din ng mga katulong ng prinsesa. Buti na lang hindi kailangan ng tao para gamitin ang gadget na ito. Kung hindi, talagang mahirap tamasahin ang mga bagay na ito. Babalik si Mingda bukas. Kahit na hindi ka umuwi. Hindi na makabalik si Nis, di ba, ang prinsesa ng Tang ay nakalampas sa modernong panahon. Ang prinsesa ng Tang ay nakalampas sa modernong panahon. Kuya, ang laki na natin ah. Ang prinsesa ng Tang ay nakalampas sa modernong panahon. Ang prinsesa ng Tang ay nakalampas sa modernong panahon. Panginoong maliit, paalam. Ang prinsesa ng Tang ay nakalampas sa modernong panahon. Ang prinsesa ng Tang ay nakalampas sa modernong panahon. Sanay na ako na may maliit na prinsesa. Ang prinsesa ng Tang ay nakalampas sa modernong panahon. Bigla kong naisip na ang ganitong katahimikan ay nagpapasaya sa akin. Ang prinsesa ng Tang ay nakalampas sa modernong panahon. Ang prinsesa ng Tang Dynasty ay nakalipat sa modernong panahon. Hindi niya alam kung ano ang gagawin pagkatapos nito. Ang prinsesa ng Tang Dynasty ay nakalipat sa modernong panahon. Ang prinsesa ng Tang Dynasty ay nakalipat sa modernong panahon. Sige na, balang araw din naman babalik ang maliit na prinsesa. Ang prinsesa ng Tang Dynasty ay nakalipat sa modernong panahon. Sa City, Yang. Ate, dumating na ako. Ginoo Huinyang Yang. Ang prinsesa ng Jinyang ay pumunta na hanapin ang mga engkanto. Kasama rin ang prinsesa ng Chengyang. Bakit nandyan din ang Chengyang? Yung Diyos na iyon, hindi ba siya ay kaanak ni Xiaozi? Paano makakasama ang Chengyang? Pumunta sa Fengyang Pavilion. Ilang beses na pumunta ang inang. Palagi namang lumalampas ng oras ng tanghalian bago umuwi ang anak. Walang silbi ang pagpunta ng inang ngayon, maghihintay lang siya. Medyo nag-aalala pa rin si Inang Li. Dapat naman ay walang mangyayari. Hindi ba sinabi ni si na kailangang i-charge ang ventilador? Dapat sana ay pupunta na ako ngayon. Kaso lang, kebet na sumama si Chengyang. Walang masyadong malaking problema sa tingin ko. Abala si inang sa mga gawain. Mas mabuti pang ako na lang ang maghihintay. Ayos lang. Unti-unti nang dumidilim sa silid ng mga prinsipe. Panahon na para magpahinga. Maaari ko bang hawakan ang bagay na ibinigay ng Diyos sa anak? Napakakamangha-mangha. Sa silid ng luha, tila maliwanag na parang araw. Ang Diyos na ito ay simpleng nahihilig lang sa batang si Z. Walang panganib para sa dalawang kapatid na babae, di ba? Si Zizi ay si Chengyang. Ate, nakabalik na ako. Tingnan mo, ang daming masasarap na pagkain na ibinigay ni Kuya. Sa wakas, nakabalik na ako. Pero itong dalawang bata, parang hindi masyadong kamukha ng kapatid na babae. Yuzhu, mabilis, ipaalam mo kay inang. Sabihin mong bumalik na sina Chengyang at Xiaozi. Opo, mahal na Ginoo. Ate, anong ginagawa mo dito? Bakit ngayon lang umuwi si Chengyang? Bakit ngayon lang umuwi si Chengyang? Ang ganda ng damit na to. Bakit parang hindi na siya anak ko? Si Chengyang, saan galing ang mga suot nyo? Binili yan ng kapatid na Diyos. Ang mga Diyos pa nga, bumibili pa ng damit. Kailangan pa bang bumili ng damit ang mga Diyos? Parang nararamdaman ko na mas naging praktikal na ang mga Diyos. Pero ang ganda talaga ng mga damit na ito. Anak na, oh, sapat na ang pagkain ni Elsie. Hindi ako gutom, nanay. Elsan. Talagang masarap. Ang mga kusinero ng Shang Shiburyu ay hindi makakagawa ng ganitong masarap na pagkain. Si Inang ay kumakain ng sa ikalawang ate. Kailangan din kumain ng sa kapatid. Kamusta si Inang? Sobrang sarap. Kumakain din si ate. Inang, sobrang sarap nito. Ano ang lasa nito? Bakit ang bango nito? Dumating na ang mahal na hari. Nakita ko na po ang lolo. Uy, anong suot ni Zizi at Chengyang? Mahal na hari, napaka-espesyal ng material ng dalawang damit na ito. Hindi ko pa ito nakita dati. Tama nga iyon. Kung hindi ito galing sa mga Diyos, mahirap siguro itong matagpuan sa mundo. Ano naman ang mga ito? Masarap ito, oh. Ito ay bag na panglagay ng pagkain. Tapos na itong kainin. Naiwan na lang ang bag. Ay, kaya pala naamoy ko ang amoy pagpasok ko. Lolo at Lola, ipakita ko sa inyo ang tupa na marunong magsalita. Oh, nagdala ang anak ng tupa na marunong magsalita.
Nga. Ah, ito. Ang papa na ito ay nagliliwanag. Tungkol sa bersyon ng sibuyas. Ano ba itong pambihirang kayamanan ng mga Diyos? Talagang nakakapagsalita ang mga tupa. Hindi ko akalain na ganito kaliit ang maliit na kahoy na ito. Mayroon palang maraming tupa sa loob nito. Sa tingin ko, hindi naman talaga totoo ang mga tupa na ito. Hindi sila mukhang katulad ng mga tunay na tupa. Sa tingin ko, ang mga tupa sa mundo ng mga Diyos ay tiyak na iba sa mga nasa mundo ng tao. At saka, marunong pa itong magsalita. Tama ang sinasabi ng Reyna. Inay, tingnan mo. Nadapa na naman si maliit na lobo. Mukhang hindi masyadong matalino ang mga lobo sa langit. Siyang yan, may tupa lang ba dito? Siyang yan, pwede pa bang maglaro ng Candy Crush dito? Ano ang Candy Crush? Lolo, ituturo ko sa iyo kung paano maglaro. Ah, ganun pala. Kailangan lang pagdugtungin ang tatlong magkaparehong larawan para mawala ito. Nakakatuwa ito. Hayaan mong maglaro muna si Lolo ng kaunti. Uy, Lolo. Bakit hindi na ito nagliliwanag? Hindi ko alam eh. Siguro walang kuryente na. Nga, sabi ni Kuya, hindi na pwedeng maglaro kapag walang kuryente. Yung fan kailangan charge. Kailangan din bang i-charge itong maliit na tablet? Hindi rin namin alam kung ano itong kuryente na ito. Ang sama naman. Lolo, hindi ito maliit na tablet, ito ay isang tablet. Ito ay tinatawag na tablet computer, a setup lang. Ito ay tinatawag na tablet. Tablet. Zizi. Itong tablet na ito, kailangan mo bang pumunta sa iyong kapatid na Engkanto para mag-charge? Siyempre, pwede ba tayong mag-charge bukas? Kailangan din palang i-charge itong ventilador. Oh, ayos lang. Sige, bukas kapag na-charge na. Titingnan ni Lolo. Siyang, mukhang marami pang bagay sa ilalim. Masarap din ang mga iyon. Kunin na natin lahat. Sundin ang utos. Karamihan sa mga ito ay mga prutas na hindi pa namin nakita. Kumakain ang ina, kumakain din ang ama. Mas matamis pa ito ng ilang ulit kaysa sa mga handog na prutas sa palasyo. Napakabait ng Diyos na ito sa kanyang anak. Ibinigay ang mga bagay na ito mula sa mga Diyos. Talagang hindi namin alam kung paano kami dapat magpasalamat. Ay, nga. Ang mga Diyos ay tila nagbibigay ng mga napakabihirang kayamanan. Hindi ko alam kung sino ang Diyos na ito. Kung siya ba ay tumanggap ng mga panalangin mula sa mundo. Hindi ko alam kung sino ang Diyos na ito. Kung siya ba ay tumanggap ng mga panalangin mula sa mundo. Bakit hindi mo tanungin si Zizi para malaman? Alam ba ng anak mo kung ano ang pangalan ng iyong Diyos na kapatid? Anong apelyido at pangalan? Hindi ko alam eh. Pinaalalahanan niya akong tawagin siyang Kuya Jayangnan. Baka ang ganitong pangalan ng Diyos ay Jayangnan. Dapat nga. Mabuti, Jang-anan. Nandito po ang iyong alipin. Mabilis na hanapin ang mga bihasang manggagawa. Gamitin ang pinakamagandang kahoy upang gumawa ng isang altar para sa Diyos ng Jayangnan. Sundin ang utos. Salamat sa makapangyarihang Diyos sa pag-aalaga kay Zizi. Nanalangin ng alipin na patuloy na pagpalain ng makapangyarihang Diyos si ng kapayapaan at kaligayahan. Walang sakit at walang butas. Ang plakang ito ay para kay Kuya Jayangnan. Dadalahin ko ito kapag naglaro ako sa kanya. Kung ang isip ay naroroon, alam na ng Diyos. Dapat alam na ng makapangyarihang Diyos ang aking pasasalamat. Kailan mag-charge si Zizi ng tablet? Kahit kailan. Oh, ang oras ng mga Diyos ay talagang napakaliber. Siguro nga, ang tunay na Diyos ay malaya at walang alalahanin. Hindi ko kayang maging katulad ni Lier. Itay at nanay, pwede rin kaya akong sumama sa anak ko para makita ang engkanto na ito. Sobrang bata pa kasi ng anak ko at ni Cheng Yang. Ano ba talaga ang itsura ng engkanto na kanilang nakilala? At saan ba tayo naroroon? Wala kaming ideya sa lahat. Kung sakaling makasama ko ang anak ko para makakita, mas magiging kampante ang lola at lolo sa hinaharap. Mahal na hari, sa palagay ko ay may katwiran ang sinasabi ni Lizay. Kung makikita ni Lizzie ang mukha ng Diyosa, mas makakapaya pa tayong dalawa. Ngunit kailangan pa rin itong itanong kay Zizi. Hindi ko alam kung nais bang makita ka ng Diyosa. Makakapunta si Cheng Yang. Sigurado akong makakapunta rin ako. Si Zizi ay alay para sa mga Diyos. Huwag kang gumalaw. Walang paraan. Lahat ng bagay ng Diyos ay kinain ng bata. Pareho lang. Ate, pwede ba akong sumama sa iyo? Para hanapin ang iyong Diyos na kapatid. Bakit? Sinabi ng kapatid na Jayangnan. Huwag mong sasabihin sa iba. Hindi naman ibang tao si ate. Di ba? Tingnan mo, si Cheng Yang nga rin ang sumama sa'yo, di ba? CJ. Kailan tayo pupunta? Pwede na tayong pumunta ngayon. Sige, game. Paano tayo pupunta? Sila ba ay mga Diyos na dumarating para kunin tayo? Pumasok tayo sa loob. CJ. Hayaan mo na sila. Maganda at mahinahon. Mabuti na ring tingnan. Sabi ng inyong kamahalan. Nandito na ang mga ventilador. Nandito na ang lahat, Zuzi. Aalis na tayo.
Ate, sandali lang. Kukunin ko lang ang mga bagay para sa kuya. Maraming masasarap na pagkain ang ibinigay sa akin ng kuya. Gusto ko ring magdala ng kahit anong para sa kuya. Sobrang maanghang. Talagang maunawain ang anak. Alam pa niyang bigyan ng regalo si kuya. Pinakamabait si ate. Sige, tara na. Ano ang susunod nating gagawin, Sisi? Diyos! Hindi pwedeng galawin to, Sisi. Kailangan kong dalhin ito kay kuya. Sige na. Hindi ko kasalanan kung magalit ang mga magulang. Ang Diyos ba ay nandito para kunin tayo? Paano tayo makikipag-ugnayan sa Diyos? Hindi naman. Gamitin ito. Ano ang sitwasyon? Noong una, ang prinsesa mismo. Kaya't may dumating na prinsesa mula sa Chenyang. Ngayon, naging 3 na sila. Sana hindi rin itong bagong dating na prinsesa. Parang nag-imbita ako sa pugad ng mga prinsesa. Aking kapatid na Jayangnan. Ito na ang Diyosa. Sobrang iba sa iniisip ko. Ang anyo ng Diyosa, hindi mo masasabing may balbas at buhok. Banal na espiritu at mala-Diyos. Hindi naman siguro pwedeng ganito ang itsura niya. Naisip ko pa noon kung kailangan bang magpaalam muna bago makipagkita sa Diyos. Ngayon, mukhang hindi na kailangan. Sino si Mingda? Kapatid na lalaki sa Jayangnan. Kuya sa pamilya. Kuya, Libeng Zia. Kilalang kilala ako ni Xiao Langjun. Narinig ko kay Mingda. Ito ang anak na babae ni Emperor Taizong Lishimin. Prinsesa Kal ng Tang. Kaya pala tinatawag na Lizay. Kitang-kita na maganda siya. Tumigil ka na sa pagtayo. Pakiupo dito. Ay. Si Mingda ay may dalang shigong. Ito ay regalo ng aking lolo at lola para kay Kuya Jayangnan. Shigong, ito ba ay inaalay sa akin? Aking lolo at lola. Nakalimutan ang biyaya ng Diyos sa aking kapatid na babae. Wala akong maibabalik. Kaya't nag-alay ng insenso sa Diyos. Malaki ang pagkakaintindi, maupo ka muna. Talagang iba ang mga bagay ng mga Diyos kumpara sa mga tao. Ang mga batang ganito ay mahirap kausapin. At mukhang nasa edad ng pag-aaklas itong prinsesa ng Changle. Dapat ay nasa yugto pa siya ng pag-aaklas. Mas mabuti pang magbihis ka muna, Diyos. Si Lilay Zi ay mula sa Tang. Maaaring medyo mahirap itong tanggapin. Kahit na ang Tang Dynasty ay medyo bukas na. Ngunit kung ikukumpara sa modernong panahon, malaki pa rin ang agwat. Sige, maghintay kayo sandali. Tulad ng inaasahan, lahat ng bagay dito ay iba sa mga nasa Tang Dynasty. Hindi ko akalain na ang lugar ng mga Diyos ay ganito kaliit. Kuya, sa tingin ko may isang bagay na kailangang ipaliwanag. Kailangan kong sabihin. Hindi ako isang Diyos. Isa lang akong ordinaryong tao. Ordinaryong tao. Paano naman magiging masaya ang isang ordinaryong tao sa ganitong mga bagay? Kahit maliit ang bahay na ito, hindi pa rin ito bahay ng isang ordinaryong tao. Masyadong bata si Mingda. Hindi ko pa naipaliwanag kay Mingda ang bagay na ito. Baka hindi niya rin maintindihan kahit ipaliwanag ko. Naiintindihan ko. Sige, naiintindihan ni Mingda. Mingda, I record mo. Sabi mo hindi ka Diyos. Bakit parang iba ka sa amin? Sige, sabihin mo. Kayo ay mga tao ng Tang. At ako ay tao mula sa higit sa 1,000 taon pagkatapos. Ibig mong sabihin, ikaw ay tao mula sa higit sa 1,000 taon pagkatapos ng Tang. Sa wakas ay naipaliwanag na. Maaari mong sabihin na kayo ay nakarating sa hinaharap. Naiintindihan mo ba? Sinasabi mong ikaw ay tao mula sa higit sa 1,000 taon pagkatapos ng Tang. Sa wakas, naipaliwanag din ito ng maayos. Pwede mong sabihin na nakarating kayo sa hinaharap. Naintindihan mo na ba? Pagkatapos ng mahigit 1,000 taon sa hinaharap. Paano kayo nakilala ng anak mo? Mahaba ang kwento niyan. Dahil nandito ka na nga. Siguradong alam mo na rin ang tungkol sa Jade Pendant, di ba? Dapat isang Paris ang Jade Pendant ni Mingda. May isa rin ako dito. Siguro dahil sa 2 Jade Pendant na ito. Si Mingda ay nakatawid mula sa Tang hanggang dito sa akin. Sinasabi mo ba na ang anak ay sadyang napadpad dito? Nalaman ko na palagi siyang kusang pumupunta dito, prinsesa. Walang katotohanan na nawala siya dahil sa isang Diyos Espiritu. Siyang anak. Talaga namang. Aja, dahil tinawag ka ng anak na kuya. Tatawagin din kitang kuya. Pwede ring tawagin kuya. Basta't mas bata ka sa akin. Sandali lang. Mas matanda siya sa akin ng higit sa 1,000 taon. Walang pakialam. Hindi pwede. Tawagin na lang siyang maliit na Ginoo. Kapatid, akin siya. Alam kong hindi siya Diyos, kaya hindi na ako masyadong kinakabahan. Mukhang mabait ang kanyang ugali. Natural at walang pakialam. Kaya hindi katakataka na mahilig siya sa kanya. Dahil si Xiao Langjun ay higit 1,000 taon na ang nakalipas. Pwede ko bang itanong, sino ang emperador ngayon na namumuno? Ang panahong ginagamit ay anong pangalan? Grabe. Kailangan gawing dokumentaryo ito. Kaya nang Baija Jayangtan na ipalabas ng 3 taon. Paano ko sasabihin Una, ngayon wala ng Tang. Wala na rin emperador. Wala ng Tang. Siguro nga, nawala na ang Tang. Huwag mo nang mainis, maliit na kapatid. Mula ng Tang, nagpalit na tayo ng ilang dinastya. Naku, hindi ko inakalang isang batang 12 o 13. Ang isipan ay ganito kalalim. Baka gusto mong pag-usapan ang ibang bagay, maliit na kapatid. Paano namatay ang dakilang Tang, binata?
Ito. Naku, naabot na naman ang aking kaalaman sa limitasyon. Alam ko lang ang panahon ng Zengguan. Pagkatapos ng Zengguan, sino ba ang nakakaalam kung ano ang nangyari? Pero bilang isang bagong henerasyon na may pride, maari ba akong tanungin ng isang batang babae? Impossible, absolutely impossible. Sandaling, maliit na kapatid, sandali lang. Pupunta muna ako sa kwarto ni Zhao. Sobrang dami na nito. Paano nawala ang tang? Ang tang ay nawasak dahil sa mga panloloko. Ang mga lalaki ay nagsalita ng mga walang kwentang salita. Ang mga paraan ng pag-alis ay napakarami. Paano nawala ang tang? Ang tang ay nawasak dahil sa kasakiman. Ang mga lalaki ay nagsalita ng mga walang kwentang salita. Ang mga paraan ng pag-alis ay napakarami. Hindi matatapos sa 3 araw at 3 gabi. Hindi matatapos sa 3 araw at 3 gabi. Maraming dahilan kung bakit nawala ang tang. Hindi madaling ipaliwanag ang 1 o 2 linya lang. Maari kong bigyan ka ng isang simpleng buod. Eksena ng eunuch na may kapangyarihan. Labanan ng mga paksyon, pag-aalsa ng mga magsasaka, pagkakahiwa-hiwalay ng mga pinuno ng teritoryo. Ito ang mga pangunahing dahilan. Maiintindihan mo ba, maliit na kapatid? Meron pa ba? Naiintindihan ko na ito. Ano bang sinasabi ko? Kahit ako, hindi ko alam. Kuya Jiangnan, gutom na ako. Nakatuon lang sa pagsasalita. Nakalimutan ko ng magluto. Mukhang hindi na tayo makakagawa ngayon. Mas mabuting lumabas at kumain na lang. Lumabas tayo. Lumabas. Ito ay 1,000 taon sa hinaharap. Hindi ko pa talaga nakita kung ano ang hitsura ng mundong ito. Tara, pag natapos na tayong kumain, saka na natin pag-usapan. Pasensya na at naabala kita, Ginoo. Maaari nang sumakay sa sasakyan. Bakit sobrang excited sumakay sa sasakyan? Kuya, yakap. Dito tayo dumaan. Itong maliit na bakal na kahon. Bakit parang kulungan? Ate, bilisan mo. Pumasok na ang 2 nakababatang kapatid. Walang dahilan para mag-atubili. Parang napaka-pressured ng pakiramdam dito. Nung inusog ko itong bakal na kahon, kumilos ito. Natakot si ate. Bakit kusang gumagalaw itong bakal na kahon? Baka isang uri ng mekanismo. O kaya isang mahiwagang gamit mula sa mga engkanto. Huwag kang mag-alala, ito ay elevator lang. Napakasigurado. Kakatapos lang ba natin sa itaas? Ngayon ay bumaba na. Ate, sasakyan. Tang-i 88,888 ate, sasakyan. Tang-i 88,888, umupo ka na lang sa likod. Tang-i 88,888, sakto lang para makita mo silang dalawa. Ito ba ay sasakyan? Bakit ito mismo ang kumikilos? Kung sasabihin kong simple lang ito, hindi mo maunawaan. Kung sasabihin kong masyadong komplikado, baka mas lalo kang hindi makaintindi. Ang mga karwahe noong Tang Dynasty ay kailangan ng baka, kabayo o tao. Ang mga karwahe ngayon ay iba na sa dati. Pwedeng patakbuhin gamit ang langis o kuryente. Ang tawag dito sa amin ay iba sa Tang Dynasty. Ang mga batang babae ay tinatawag na miss o maganda. Ang mga batang lalaki ay dapat tawaging kuya o gwapo lang. Pero sa edad ninyong 3, tawagin na lang silang kuya at ate. Tandaan ko, Ginoo. Kanina, hindi ko naman naramdaman ang init. Kasi kanina, may aircon sa bahay. May aircon din sa sasakyan. Siyempre, hindi mo mararamdaman ang init. Pagpasok natin sa mall, hindi na mainit. Aircon. Wow! Anong karne ito? Amoy at lambing. Sobrang sarap. Baka. Pwede bang kainin ng basta-basta ang baka dito? Maaaring mag-uma ang baka. Hindi ba alam ng mga modernong tao ang kahalagahan ng baka? Ngayon, hindi na kailangan ang baka para mag-uma. At karamihan sa mga baka dito ay pinalaki lang. Para kainin ang karne. Sige na, wag na magtanong. Kahit itanong mo, hindi mo rin maunawaan. Bayad na, successful. Tara na. Umalis na tayo. Sa palagi kong suot sa palasyo, hindi rin ako nagdadala ng salapi. Ngayon nga, nakalimutan ko pang ang magdala ng pambili. Kailangan pang ang utusan si Ginoong lalaki na bayaran ang pagkain. Tahimik lang tayo para makaalis. Gusto niyang mang-evade sa bayad. Paano magagawa ng isang prinsesa na ganito? Ito ba ay para kumain ng libre? Tara na, nabayaran na. Huwag kang mag-alala. Nabayaran na. Ngayon, lahat ay online na ang bayad. Tapos na ang bayad. Huwag kang mag-alala. Oh, maligayang pagbisita muli. Mag-ingat ka sa pag-uwi. CJ, paalam. Talagang nagbayad na ang binata sa pagkain. Siyempre, nagbayad na siya. Sino bang nag-aanyaya ng tao sa pagkain at hindi nagbabayad? Bakit hindi ko nakita na nagbigay ng pera ang binata? At saka, ano ang ibig mong sabihin sa online? Una sa lahat, sa panahon natin ngayon, hindi na natin kailangan ng pilak o barya. Lahat ay papel. Papel na pera. Tama. Ngayon, hindi na kailangan dalhin ang papel na pera. Ay deposito na lang ito sa bangko.
Pagkatapos, pwede mo nang bayaran gamit ang cellphone. Gusto mo bang maglaro pa sandali bago umuwi? Mas maganda kung umuwi na lang tayo. Bakit ba nagmamadali si Ginoo? Mas mabuting hindi tayo magtagal. Para hindi mag-alala si Lolo at Lola. Oh, CJ. Uwi na tayo muna. Ikaw lang mag-isa sa bahay nyo, Little Lord. Ako ay nakalampas sa isang mundo kung saan ang pangunahing lalaki ay ulila at may isang ina lang. Ang orphanage ng Kamatis ay hindi basta-basta kilala. Hoy, tatay. Nasaan ang nanay ko? Anong ginagawa? Gusto mong magpakain? Sasabihin ko sa'yo, bata. Bata, sana may dahilan ka. O, sige, wala na palang problema. Mukhang hindi lahat ng bagay ay tiyak. Ang laki ng tablet na ito. Ate, ito ay para sa kuryente. Para sa kuryente. Mahal na binata, yung tanong na tinanong ko kanina, hindi mo pa nasasagot. Ikaw lang ba ang tao sa bahay? Siyempre, hindi. May mga magulang pa. Pero hindi sila nakatira kasama ko. Wow, ang galing. Huwag kang mag-atubiling makipag-usap sa akin. Kahit anong tanong, okay lang. Ang ibig kong sabihin kanina ay, wala ka bang asawa o anak sa ganitong edad, batang Ginoo? Sa totoo lang, isa pa siyang sanggol. Batang babae. Kailangan kong ipaliwanag ang tanong na ito. Dito sa amin, karamihan sa mga tao sa aking edad ay hindi pa kasal. Ah, tama ba ako, batang babae? Ikaw ba ay kasal na? Hindi pa, kailangan pang maghintay ng ilang araw. Paano mo nalaman, Ginoo? Nagsalita na naman si Zizi. Hindi. Hindi si Mingda ang nagsabi sa akin. Nakalimutan mo ba, maliit na kapatid? Ako ay mula sa hinaharap. Normal lang na malaman ang ilang kasaysayan, di ba? Ah. Ako ang nagkulang. Maliit na prinsipe. Sinasabi mo ba na may mga tala tungkol sa akin sa kasaysayan? Siyempre naman. Ikaw ay prinsesa ng Tang Dynasty noong panahon ng Zhenguan. Hindi lang sinasabi ng kuya ko na maganda ka. Maganda ang reputasyon mo sa kasaysayan. Nagtatawa ang batang lalaki. Totoo talagang ganito. Kung hindi ka naniniwala, maari kitang ipakita. Hintayin mo, sa kasaysayan bukod sa mga pagsusuri sa kanya. Sinasabi rin na namatay siya sa edad na mahigit 20. Paano mo ipapaalam sa isang 12 taong gulang na bata kung kailan siya mamamatay? Hindi ba't medyo malupit iyon? Mas magandang huwag na lang panoorin. Kahit papaano, mataas ang tingin nila sa'yo. Maliit na prinsipe, may mga bagay bang sadyang tinatago mo sa akin? Ayaw mong malaman ko. Mas mabuting hindi na lang malaman ang ilan sa mga bagay. Kung sakaling may masamang ang mangyayari, na unang malaman ko, mas mabuti sana kung maiiwasan ito. May katwiran ka sa sinasabi mo. Lizay. Mahal na Ginoo. Parang may kakaiba sa mga salitang ito. Ayusin ko ito para sa iyo. Salamat, mahal na Ginoo. Sinasabi ko na huwag mong tingnan. May kapalaran ang buhay at kamatayan. Gaano ako katagal mabubuhay? Iyon ang aking magiging buhay. Walang problema. Si Mingda ay tila namatay sa edad na 12. Sa totoo lang, ang mga ito ay maaaring baguhin. Hindi ito nakasalalay sa Diyos. Sa pinakamababa, hindi na ito totoo mula nang makilala mo ako. Napaka hindi patas ng Diyos. Bakit ganito ang trato sa anak? Anong ibig sabihin ng batang Ginoo na ito? Hindi ba't? Batang Ginoo, gusto kong tingnan muli ang mensahe ng aking ina. Ay, sige na. Kailangan mong maging handa sa isip mo Hindi ito totoo. Mahal na Ginoo, hindi ito totoo, di ba? Ate, bakit ka umiiyak? Bunso, huwag ka nang umiyak. Huwag mong takutin si Namingda at Shenyang. Ate, wala akong masama. Punasan mo ang luha mo. Kahit na totoo ito. Pero hindi pa ba ito nangyari? Ang mga bagay na hindi pa nangyayari ay may posibilidad na magbago. Nakausisa na ako tungkol sa dahilan ni Mingda. Ito ay dahil sa sakit. Marahil ito ay ang sakit ng iyong ina na may kinalaman sa hangin. Ang ganitong sakit ay maaaring mahirap gamutin sa tang. Ngunit dito sa atin, hindi ito masyadong malubhang sakit. Mingda ay hindi magkakaroon ng masama. Pero ang dahilan mo at ng nanay mo ay mas malawak pa. Ayon sa mga datos, ang nanay mo ay dahil ikinasal siya sa lolo mo. Maaga siyang nasira. At sunod-sunod na niyang nanganak kayo. Malaki ang naubos na enerhiya at dugo. Dagdag pa rito, mayroon na talagang problema sa galit. Kaya maaga siyang namatay. Ang hindi mababago ay hindi nangangahulugang hindi ito maaring ayusin. Kahit na hindi maganda ang kalusugan ng iyong ina. Pero maaari itong unti-unting pagalingin. Ang kanyang sakit sa galit ay maaari ring gamutin dito. Kahit na hindi ito ganap na magagamot, hindi naman ito magdudulot ng panganib sa buhay. Kahit na hindi man lang, maaari mong pahabain ang buhay mo sa Longsheng. Hindi ka naman kailangang mabuhay hanggang sa mahigit 30 taon. Hindi mo ba gustong itanong ang tungkol sa sarili mo? Tungkol sa akin?
Talagang gusto ko ring malaman kung bakit ako nabubuhay ng 33 taon lang. Kaya, pakiusap, sabihin mo na ang tungkol sa iyong sarili, Xiao Langjun. Magtatanong muna ako sa iyo ng isang tanong. Sagot mo ng tapat. Junior lang, pakiusap, magsalita ka na. Gusto mo bang pakasalan si Chang Shengchong? Ang kasal ay nakasalalay sa utos ng mga magulang. Sa salita ng tagapamagitan. Gusto mo ba? Wala pang nagtatanong sa akin. Ayaw ko. CJ. Ayos lang iyon. Sabi nga, mas mabuting gumuho ng 10 templo kaysa sirain ang isang kasal. Kung handa kang magpakasal, wala na akong masasabi pa. Kung ayaw mong magpakasal, madali na lang iyon. Pareho lang ang problema ninyo ng iyong ina. Masyadong maaga kang nawala ng puri, na nakaapekto sa iyong buhay. At saka, kayo ng mga kapatid mo, ay namana rin ang sakit ng inyong ina. Mahirap gamutin ang sakit na ito sa dakilang tang. Ito rin ang pangunahing dahilan. Huling punto. Ito ang pinakamahalagang bahagi, dahil ikaw ay pinakasalan si Cheng Xiaochong. Anong ibig sabihin ng batang Ginoo na ito? Ibig bang sabihin ay namatay siya sa kamay ng kanyang pinsan? Alam mo ba, maliit na kapatid, kung ano ang tawag sa kasal ng magkamag-anak. Ito ay tinatawag na kasal ng magkamag-anak. Sa madaling salita, hindi maaaring magpakasal ang mga tuwirang kamag-anak na may kaugnayan sa dugo. Naiintindihan mo ba ito? Alam mo ito? Sana ay magamit ko ang kaalaman na ito para magmukhang matalino. Ang ganitong mga patakaran at negosyo ay alam ng lahat. Lalo na't nag-aral din ako ng ilang taon. Alam ng lahat ito. Bakit mo pa kailangang magpakasal kay Kasunchong? Sabi sa Zuzuan, ang mga lalaki at babae na magkapamilya ay hindi magpapalala ng lahi. Ang pakikipag-ugnayan ng magkapamilya ay hindi tama at nakakatakot. Ang ibig sabihin nito ay ang pag-aasawa ng magkakapatid na lalaki at babae. Ang pakikipag-ugnayan ng magkapamilya ay hindi tama base sa nakikita sa nayon at ang kanilang mga anak ay hindi makakapagparami. Ang kanilang mga anak ay hindi makakapagparami. Sinasabi pa nga na ang pakikipag-ugnayan ng magkapamilya ay maganda at mapayapa. Pero maaaring magkaanak sila ng may kapansanan. Ako at ang pinsan ko ay hindi magkapamilya o magkapareho ang lahi. Bakit hindi ito pwede? Naiintindihan mo ng maliit na kapatid. Hindi lang iyon na sinabi mo sa Zuzuan. Hindi rin ito kompleto. Ang malapit na kamag-anak ay hindi lang sa panig ng ama. Kasama rin ang dugo mula sa panig ng ina. Dugo ang pinag-usapan. Bakit nga ba tinatawag na ugnayang dugo? Bakit nga ba tinatawag na ugnayang dugo? Ang dugo na dumadaloy sa atin ay hindi lang mula sa ama. At tungkol sa ina. Naintindihan mo na ba? Kahit na ganito, may posibilidad na magka-disability ang anak. Maapektuhan pa kaya ang buhay? Siyempre naman, hindi lang ang kalusugan ng anak ang naapektuhan sa pag-aasawa ng mga kamag-anak. Kahit na mas mahirap ang panganganak. Kahit na hindi mapatay ang ina sa oras ng panganganak, mag-iiwan pa rin ito ng maraming komplikasyon. Malubhang nakakaapekto sa kalusugan. Ganoon pala yun. May katwiran ang sinabi ni Xiao Langjun. Pero matagal nang nakaplano ang kasal ko sa pinsan ko. Kahit na sobrang mahal ako ni Lolo, hindi naman pwedeng basta-basta baguhin ang ganitong bagay. Madaling solusyonan ang problemang ito, dahil hindi ito para sa iyo mag-isa. Maraming tao sa Tang Dynasty ang nagpakasal sa kanilang mga kamag-anak, sigurado. Dahil sa dahilan na ito, maraming buntis at sanggol ang namamatay. Dapat hindi nakakaunti. Ang buhay ay napakahalaga. Maraming tao ang nasasawi dahil dito. Hindi ba't mas nararapat na ang royal family ang magpakita ng magandang halimbawa upang maiwasan ang ganitong pangyayari? Ang iniisip ko lang ay ang sarili ko. Hindi ko inakalang may milyon-milyong mamamayan pa pala sa Tang Dynasty. Sila rin ay nakararanas ng parehong problema tulad ko. Hindi pa nila alam. Maraming salamat sa iyong payo, Young Lord. Walang anuman iyan. Sabi nga, ang pagliligtas ng buhay ay mas mahalaga kaysa sa 7 antas ng templo. Hindi ko alam kung ilang stupa ang nagawa nito. Mayroon talagang kaunting pakiramdam ng tagumpay. Bakit ka tumatawa, kuya? Talagang malaking ani ang nakuha ko sa pagpunta sa Jiangnan. Hindi lang nito nalutas ang aking problema. Nakatulong pa ito sa napakaraming mamamayan ng Tang. Mabuti na lang at nakatulong ako. Mukhang medyo pagod na si Mingda, hindi ba? Karaniwang umiidlip ang mga tao sa ganitong oras. Ilang araw na siyang nandito. Hindi ako nakatulog ng tanghali. Siguro masyado lang siyang abala sa pagsasaya. Batang Panginoon, marahil ay hindi ka na namin dapat abalahin pa. Pinatulog ko ulit sina si at Shenyang. Hindi mo kailangang magmadali. Hayaan mo na lang sina Mingda at Shenyang na matulog dito. Hindi ba ito magandang ideya? Walang masama dito. Magtambay ka lang saglit dito. Mingda, magpahinga ka saglit. Hindi pwedeng tumingin ng tuloy-tuloy. Baka gusto mong humiga sa kama at matulog saglit. Kuya, yakap. Hindi pwede, sire. Walang anuman, walang anuman. Salamat, maliit na Ginoo. Napakabait mo talaga kay Zizi. Hihe. Shenyang, hehe. Shenyang. Shenyang, talagang nagpapasalamat ako kay Mingda. Shenyang. Shenyang, talagang nag-iisa ako at sobrang nababato. Shenyang. Shenyang, mula nang dumating si Mingda. Shenyang. Shenyang, naramdaman ko lang talaga kung ano ang tawag na kaligayahan. Paano kayo unang nagkita ng dalawa? Masaya ito. Noong umaga noon. Bigla kong nakita. May lumitaw na ganitong maliit na bagay sa bahay. Talagang natakot ako noon. Haha. Talagang kakaiba na may biglang lumitaw na bata sa bahay.
Halos tumawag ako ng pulis noon. Tumawag ng pulis. Sa inyo sa Tang, maaaring tawagin itong mag-ulat sa opisyal. Naiintindihan ko na. Natatakot ba si Zizi? Mas magaling si Mingda kaysa sa akin. Walang takot kahit kaunti. Si Mingda ang unang bumati sa akin. Pero pangunahing dahilan ay dahil maganda at pamilyar ang aking mukha. Haha. Nang maglaon, tinanong ko siya kung ano ang pangalan niya. Saan siya nakatira? Hindi rin niya masabi ng maayos. Nagalit ako noon sa sobrang pagkabahala. Biglang dumami ang mga anak sa bahay. Walang paraan para ipaliwanag sa iba. Akala tuloy nila ako ang nag-iingat ng mga batang ninakaw. Pagkatapos sabi niya na ang lolo niya ay isang emperador. Akala ko nagbibiro lang ang batang ito. Pero totoo pala na siya ay isang prinsesa mula sa Tang Dynasty. Gaano kaswerte ang isang tao para makakuha ng ganitong cute na bata. At pagkatapos, nang makumpirma ang pagkakakilanlan ni Mingda, sinikap kong maibalik siya. Natatakot akong mag-alala kayo. Noong mga panahong iyon talagang nag-aalala ako. Nawala si Zizi. Nabahala na ang lolo at lola. Ilipat natin sina Mingda at Shenyang sa kama. Hindi maganda ang ganitong pahinga. CJ. Madaling magkasakit ang mga bata kapag natutulog sa ilalim ng aircon. Talagang maingat ang batang Ginoo. Sobra naman ang papuri. Ang taizong ng batang Ginoo ay ang templo ng aking lolo, di ba? Tama. Ang mga tao sa hinaharap ay tatawagin si Li Shimin bilang emperador Tang Taizong. At ang kanyang pangalang pampanitikan ay Emperador Wen. Sa katunayan, sila ay mula sa dalawang magkaibang mundo. Maaari itong maunawaan. Sa kasaysayan, ang iyong mga lolo at lola ay mga mahusay na emperador at empress. Walang duda tungkol dito. Ang Tanggaozong ay ang aking nakatatandang kapatid na si Li Chengqian, di ba? Kung titingnan mula sa pangalan ng templo, mukhang maganda rin ang ginawa ng emperador na ito. Ang Tanggaozong na ito ay hindi ang iyong nakatatandang kapatid na si Li Chengqian. Ang nakatatandang kapatid at pangalawang kapatid ay hindi magkasundo. Hindi ba't ang pangalawang kapatid na si Li Tae ay nag-ambisyon na agawin ang trono? Mahal na binata. Ibig mo bang sabihin na ang pumalit sa trono ay ang aking pangalawang kapatid na si Li Tae? Hindi si Tanggaozong si Li Chengqian. Hindi rin si Li Tae. Maliban sa dalawang kuya. Sino pa ang pwedeng pumalit sa trono ni Lolo? Ang batang prinsipe, pero hindi ko alam kung sino si Gaozong na ito. Ang kapatid mong si Li Zai. Ah! Paano magiging si Zainu si Zainu? Ano ba talaga ang nangyari? Bakit hindi ako ang naging kahalili kundi ang kuya ko? Dahil nag-alsa ang kuya mo. Ang kuya mo, si Li Chengqian, ay malinaw na nakalaan bilang tagapagmana. Pagmamana ng trono ay parang nakatadhana na. May nakasulat ba sa kasaysayan tungkol dito? Bakit nga ba nag-alsa ang kuya ko? Siyempre, hindi lang dahil sa iyo, kundi dahil sa iyong lolo. Malinaw na itinakda si Li Chengqian bilang prinsipe. Pero sadyang pabor pa rin kay Li Tae. Kaya hindi maiwasan na makaramdam si Li Chengqian ng takot. Ang lolo ay pabor lang sa ikalawang anak na lalaki. Pero ang trono ay para pa rin sa panganay. Sadyang sobra na ang pag-iisip ng panganay. Ang mga nakaraang pagkakamali ay nasa harap na niya. Kahit na paano, hindi na kailangang sabihin pa kung paano nakuha ang trono. Ano ang pakialam ng prinsipe? Basta't may gustong agawin ang trono. Maaaring isakripisyo ang buhay. Hindi pa natin pag-usapan kung may balak ang iyong lolo na pawalang bisa ang prinsipe. Ang mahalaga ay kung may pagnanasa si Li Tae sa posisyon ng prinsipe. Si Li Tae ay nag-aagawan ng atensyon sa harap ng iyong lolo. Kung sasabihin mong walang pagnanasa si Li Tae sa posisyon ng prinsipe, tiyak na walang maniniwala. Kahit ganito na, bakit hindi ang ikalawang anak ang umupo sa trono? Kundi si Hezyu. Isa rin ito sa mga problema ng iyong lolo. Ayaw niyang makita na muling mag-away ang mga magkakapatid para sa kapangyarihan. Yung muling magpasiklab ang pagpatayan. Si Lizzie ay medyo mahina ang loob. Hindi siya nakikipag-agawan o nakikipaglaban. Tamang-tama ito sa huling hiling ng lolo mo. Isang tagapagmana na mapagkakatiwalaan ng lahat. Yung pag-aalsa ng mga elder at ikalawang kapatid ay isang malaking kasalanan. Malamang ay napakasama ng kalalabasan ng dalawang nakatatandang kapatid mo. Hindi pinatay ang dalawang kuya mo. Si Li Chengqian ay pinaghihinala ang anak ng isang mababa. Inilipat sa Qianzhou. Si Li Tae naman ay binaba mula sa prinsipe ng Wei papunta sa gobernador ng Dongliao. Walang pakialam kung sino ang magmamana ng trono. Basta't ang dalawang kapatid na lalaki ay ligtas at buhay. Kapatid na Jiangnan. Nagising na si Mingda. Gusto mo bang uminom ng tubig? Talagang napakamaingat ng batang Ginoo sa pag-aalaga kay Mas masigasig pa kaysa sa akin bilang nakatatandang kapatid. Inumin mo ng dahan-dahan, Mingda. Napakaliwanag ng baso ni Xia Olangjun na ito. Hindi ito pangkaraniwan. Mahal ba? Hindi, 2 yuan lang. Magkano ang 2 yuan? Nakita ko sa internet na may nagsalin na. Dito sa amin, 2 yuan. Halos katumbas ng isang bronzeng coin mula sa Tang Dynasty. Pero, ngayon ay dapat mag-enjoy ng isang karaniwang bersyon ng kaiyuan tong bao. Ilalagay sa merkado. Dapat ay mabenta ng 23 piso, di ba? O, ganito kagandang tasa ay ibinebenta lang ng isang tanso. Ito ay isang karaniwang tasa lang ah. Anong maganda dito? May mga salamin na tasa ang Tang Dynasty. Malayo pa sa ganito ang kalidad. Hindi kasing ganda ng anyo nito. Hindi ganito kamanipis. Wala rin itong ganitong nipis. Isa lang naman na baso. Bakit pa ang sinasabi mong anyo ng gamit? Maraming ganito sa tindahan ng 2 pesos.
Anumang klase ng anyo meron sila. Ngunit hindi ito ang tinutukoy mong liuli. Ito ay tinatawag na salamin. May pagkakaiba ito sa liuli. Ang salamin ay napakalinis at maliwanag. Walang dumi. Pantay ang kalidad. Malambot sa kamay. Kung ang ganitong tasa ng salamin ay dadalhin sa dakilang tang, siguradong makakabenta ng marami. Nakatuon lang sa maliit na prinsesa. Bigla kong naisip na si Lilay ay dumating dito. Hindi man lang uminom ng tubig. Ano bang klaseng pag-aalaga to? Nauuhaw ka ba, maliit na kapatid? Gusto mo bang uminom ng kaunti? Kung ganon, pasensya na, Ginoo. Kuya, uminom din ako. Masarap na cola. Mainit ang panahon, uminom tayo ng isang bote ng cola. Bakit ang lamig nito? Likola. Siya o lang Jun, paano mo binuksan ito? Ituturo ko sa'yo. Tikman mo, masarap ba? Kaya bang inumin ito, maliit na Ginoo? Siyempre, masarap ito. Tawag dito, masayang inumin ng mga tamad. Habang umiinom, lalong nagiging masaya. Kuya, gusto ko rin uminom. Refreshing na cola. Hindi ka pwedeng uminom ng refreshing na cola. Masama ito sa katawan, refreshing na cola. Ano ang tawag dito? Makakabuti ba sa katawan ang pag-inom ko? Bakit nakakapag-inom ang ate? Kasi mas matanda ang ate sa'yo. Bakit hindi umiinom si Changli? Huwag kang magbiro sa akin, Ginoo. Hindi ba't hindi ito maaaring inumin? Kung pwede, bakit hindi pinapayagan ng Ginoo si Zina uminom? Tama na ang edad, talaga namang matalino siya. Kung naubos na sana ang bote ng maliit na prinsesa. Tingnan mo nang mabuti. Ang sarap. Nalaman ko na pala na nagkamali ako. Kinsyong cola. Ang tamis, ang lamig. Talagang masarap ito. Sobrang sarap at nakaka-excite. Medyo nakakabighani. Bakit hindi pwedeng uminom ng bata? Talagang masama sa katawan kapag sobra ang ininom nito. Pero okay lang ang uminom ng kaunti. Mas mabuti kung hindi na lang uminom ang mga bata. Maapektuhan ang kanilang pisikal na pag-unlad. Masama rin ito sa ngipin. Bakit ka pa umiinom kung hindi ito mabuti sa katawan? Kasi masarap eh. Maaari lang uminom si Mingda ng kaunti, okay. Nga, kaunti lang. Kuya, huwag kang masyadong mag-alala, kaunti lang. Refreshing na cola. Talagang lumalaki na ang prinsesa at nagiging mas maunawain. Ngunit ang prinsipe ay nagrereklamo pa na marami. Kapatid Jayang Danan. Walang kahit kaunting bagay. Ayaw pa ba ni Mingda? Walang-wala. Walang kahit kaunting bagay. Walang kahit kaunting bagay, nakakapresko na cola. Nakakapresko na. Oh, kaya pala naintindihan ko ng kaunti. At hindi ito kapareho ng sinabi niya. Sapat na ba ang mga ito, Mingda? Ayos lang ang kuya. Shanshuang, ayos lang ang kuya. Ayos lang ang kuya. Hindi na pwedeng madagdagan, Mingda. Kuya, ito na ang kaunti. Sige, kuya, naintindihan ko na. Baka mapuno na yan. Konting-konti na lang. Subukan mo na, wag na ang alak. Subukan mo na, wag na ang alak, nakakapreskong cola. Nakakapreskong cola. Masarap ba ito o hindi? Kapatid Jayang Nan, ang cute ng maliit na bata. Sa isang tingin mo pa lang, hindi mo na kayang tanggihan ang kahit anong hiling niya. Anong ginagawa mo? Naubos na ang inumin ko. Dapat alam mo na yan. Kapag naubos na, ilapag mo na ang baso. Pero konti lang naman ang nainom ko. Ano naman ngayon? Gusto ko pang uminom ng konti. Gusto pa ni si Z uminom ng kaunti pa. Sige, isang maliit lang ni kuya. Sabi ni kuya, isang maliit lang. Huwag nang masyadong malaki, isang maliit lang. Sige, uminom pa ng kaunti. Huwag na sanang sobra. Sige na. Sige na. Tawagin mo na si Cheng Yang. Masyadong mahaba ang tulog, hindi maganda. Madaling matulog ulit sa gabi. Aalis ako para tawagin si RG. RG, bilis na, gising na. May pagkain na. May masarap na pagkain, RG, gising ka na. Natatakot ka bang matakot si ikalawang ate, Mingda? Bigyan mo rin si Cheng Yang ng tubig. CJ, malamig talaga dito sa iyo, Ginoo. Kapag natutulog si CZ at si Cheng Yang sa silid, laging pawis na pawis sila. Ano ba talaga ang kayamanan ng sinasabi mong aircon? Wu Fang. Nararamdaman mo ba? Napakakahanga-hanga. Paano ito nagagawa? Ito ay gumagamit ng kuryente. Mahal na binata, hindi ko alam kung ano ang hitsura ng kuryenteng sinasabi mo. Maaari mo ba akong ipakita? Ang kuryente ay hindi nakikita. Wala rin akong paraan para ipaliwanag ito sa iyo. Kahit na ipaliwanag ko, baka hindi mo rin maintindihan. Sa madaling salita, ito ay isang uri ng enerhiya. Enerhiya, dapat ay nakita mo na ang kidlat, di ba? Iyon ay isang uri ng kuryente.
Ngunit iba ito sa kuryenteng ginagamit natin. Napakakahanga-hanga ng mundo nyo, mga Ginoo. Talagang ibang-iba ito sa tang. Kung hindi, akala namin ay talagang nakatagpo ng Diyos ang anak. Ihanda mo ang kola para sa ikalawang kapatid. Oh, nga. Nakalimutan na akong magsalita. Kola, halos nakalimutan ko. Halos nakalimutan ko. Coca-Cola. Coca-Cola, ano ito, Zizi? Zauzi, ano ito? Kuya, ito ang tawag sa kule. Tingnan mo, ang Griffey ay masarap. Hihi. Kuya, masarap ba? Zizi, ang sarap talaga. Pero ito lang ang pwede mong inumin. Masama kung masyadong marami. Kapatid, kaunti lang. CJ. Talagang wala akong magawa sa kanya. Tama nga. Maaari tayong bumili ng gatas para sa kanila. Masarap na gatas. Sobrang sarap, anak, ang gatas. Mahal kong batang lalaki, dumating na tayo kaninang umaga. Hindi pa naman tayo matagal dito. Kailangan na nating umuwi. Uwi na tayo. Magstay pa tayo ng kaunti. Kakatapos ko lang bumili ng mga bagay para sa inyo. Hintayin nating maihatid saka na umalis. Anong binili mo? Bumili ako ng gatas para kina Zizi at Shenyang. Magandang para sa katawan ang gatas. Anong gatas yan? Malalaman mo mamaya. Maaari ko bang makita ang cellphone na iyan, Xiao Lang Jun? Siyempre, pwede naman. Yung cellphone na ito ni Xiao Lang, pangbili ba ng gamit? Pero pagbili lang ang isa sa mga gamit nito. Ang pangunahing gamit nito ay tumawag. Tumawag. Ito ay para sa dalawang tao na nasa magkaibang lugar. Kahit malayo pa, makakapag-usap pa rin. Naiintindihan ko na, parang 2,100 milya ang layo, tama ba? Tama ka dyan. Ngunit ito ay hindi kapareho ng iyong pagkaunawa sa 1,000 milyang komunikasyon. Tiyak na hindi ito pareho. Bilang karagdagan sa pagtawag, maaari ring mag-video call. Kahit na nasa malayo, makikita mo pa rin ang isa't isa. Maaari mo rin itong isipin bilang 1,000 milyang mata. Noong una, narinig ko lang na ang mga Diyos ay may 1,000 milyang mata, at mga pakinig na nakikinig sa hangin. Hindi ko akalain na mayroon din dito ang batang Ginoo. Ang mga kakayahan nito ay higit pa sa mga ito. Marami akong hindi maipaliwanag sa iyo. Mahal ba ang cellphone na ito? Hindi naman masyadong mahal. Ngayon, halos lahat ay may isa na. Kasing halaga lang ng tablet na iyon. Yung tablet na iyon ay talagang kahanga-hanga. Maaari kang manood ng nagsasalitang tupa. Pwede pa rin maglaro ng Candy Crush. Sa totoo lang, ang tablet. At ang phone na ito ay halos pareho ang functions. Kaso lang, walang internet ang lobby. Kaya't dito lang pwedeng maglaro. Pwede rin bang tumawag gamit ang tablet? At ang internet, ano bang klaseng bagay yan? Yung tanong na yan, medyo mahirap sagutin talaga. Baka gusto mong turuan kita kung paano kumuha ng litrato. Kumuha ng litrato. Tumingin ka mabuti. Click. Ayan, tapos na ang kuha. Madali lang, di ba? Hindi naman maipapinta ang estatwang ito. At hindi man lang gumalaw ng lapis o tinta. At saka, isang pindot lang. Wow, anak, ikaw yan. Nasa itaas ka. Sige, CJ. Nandito rin ako tulad ni Yang Yang. Mahal na Ginoo, pwede ba akong sumubok? Siyempre, pwede. Pwede itong mag-selfie. Ako rin, hahaha. Punta tayo sa Shenyang para maglibang. Yan ang inihanda ko para sa'yo. Pareho lang naman. Salamat, maliit na Ginoo. Walang anuman. Kuya Jiangnan, kunan kita ng larawan. Sige, kunan mo. Hihi, ang gwapo ng kuya. Mingda, ulitin mo nga. Ang ganda ng kuha kong larawan. Ay, may butas ang maliit na jacket. Mingda, pwede pa itong record. Turuan kita ng kuya. Click mo ito, tapos click mo ulit ang simula, ayos na iyon. 000503. 00533 hehe, natuto na naman ako ng walang kabuluhan. Hehe, natuto na naman ako ng walang kabuluhan. Yixet, si Mingda ay talagang matalino. Isang aral lang, nagiging magaling na. Talagang mahal na mahal ng binatang ito si Zizi. Tulad ng mga ganitong kahanga-hanga at mahal na bagay, gaya ng tablet. Sinasabi lang, ibinibigay na. Dapat na dumating na ang biniling gatas. Kumusta, may 4 na kahon ng gatas. Salamat.